Sa isang maliit na baryo sa gilid ng lungsod lumaki si Elias. Bata pa lang siya ay ramdam na niya ang bigat ng mundo. Ulila na siya sa ama't ina. Iniwan ng tadhana sa piling ng matandang lola na siya ring nagtaguyod sa kanya. Sa araw-araw, dala niya ang simpleng pangarap makapagtapos ng pag-aaral at maging doktor balang araw. Ngunit sa hirap ng buhay, ang mga pangarap ay unti-unting natabunan ng alikabok ng realidad. Bilang bata, hindi siya nakaranas ng marangyang laruan o masasarap na pagkain. Sa halip, dyaryo at bote ang hawak niya habang naglalako sa kalsada. "Dyaryo po, bote, bakal," sigaw niya sa mga kapitbahay. Pag-uwi sa gabi, inuupo siya ng lola niya sa harap ng lamparang degas at doon siya nag-aaral gamit ang lumang aklat na bigay ng isang guro. "Elias, anak, huwag kang susuko," bulong ng lola niyang si Aling Puring habang hinahaplos ang buhok niya. "Matalino ka. Balang araw, may mararating ka rin." Ngumiti si Elias kahit ramdam ang gutom. "Oo, la, pangako ko, magiging doktor ako. Gagamutin kita kapag may sakit ka." Lumipas ang mga taon, pinatunayan niyang hindi lang siya nangangarap, nagsusumikap din siya. Sa umaga, nagbebenta siya ng gulay sa palengke. Sa hapon, pumapasok siya sa paaralan bilang iskolar ng munisipyo. Sa gabi, siya'y nagtatrabaho bilang kargador. Hindi na siya natulog ng mahaba, ngunit hindi rin siya nagreklamo. Dumating ang pagkakataon na makapasok siya sa isang kilalang paaralan ng medisina sa probinsya. Doon lalo siyang namangha sa mundo ng panggagamot. Nakita niya kung paano na ibabalik ang buhay ng isang taong akalay wala ng pag-asa. Ang puso niya'y lalong nagliyab. Ito ang misyon niya sa buhay. Ngunit isang araw, natigil ang lahat. Ang nagpaaral sa kanya, isang mabuting negosyanteng nagbigay ng scholarship, ay biglang pumanaw. Naiwan siyang walang matatakbuhan. Hindi na rin kayang suportahan ng kanyang lola na nooy sakitin na. "Pasensya na, Elias," sabi ng dean sa kanya, nakatingin sa mga papel. "Wala na tayong pondong maibibigay sa'yo. Kung nais mo magpatuloy, ikaw mismo ang maghahanap ng paraan." Uuwi siyang luhaan, hawak ang mga librong hindi niya alam kung magagamit pa ba. Ngunit sa puso niya, hindi nawala ang determinasyong isang araw makababalik siya. Naging janitor si Elias sa isang malaking kumpanya sa lungsod. Hindi yon ang pangarap niya, ngunit yon lamang ang trabahong agad na tumanggap sa kanya. Araw-araw, dala niya ang mop, walis at basahan. Tahimik siyang gumagalaw sa bawat sulok ng opisina. Pinagmamasdan ang mga taong may malilinis na barong, laptop at nakaupo sa malamig na aircon. "Hoy Elias, bilisan mo naman dyan, parang tatamarin-tamarin ka pa," sigaw ng isang kasamang janitor na mas matagal na sa kumpanya. Ngumiti lang siya at sagot, "Pasensya na, medyo malagkit lang ang sahig. Gusto ko nang siguraduhin na walang madudulas." Sa ilalim ng kanyang mapagkumbabang kilos, hindi alam ng mga tao ang sikreto niya. Ang isip niyang puno ng kaalaman tungkol sa medisina. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho, bumabalik siya sa lumang boarding house. Pinubuksan ng mga lumang aklat na dala pa niya mula kolehiyo. Nag-aaral pa rin siya ng anatomy, pharmacology at surgical techniques. Hindi niya kailanman iniwan ang pangarap. Isang gabi, nadatnan siya ng kanyang kaibigang si Marco, isa ring janitor, habang nagbabasa ng makapal na medical book. "Elias, ano yan?" "Diyos ko, puro English. Di ba napapagod ka na sa trabaho? Tapos mag-aaral ka pa?" Napangiti si Elias. "Hindi ako pwedeng tumigil, Marco. Kahit janitor ako ngayon, alam kong may mas malaki pa akong magagawa. Balang araw, makakabalik ako." Umiling si Marco. "Ewan ko sa'yo, pero saludo ako sa tiyaga mo." Dumating ang panahong naging kilala siya sa loob ng kumpanya bilang janitor na matulungin. Kapag may empleyadong nahihilo, siya agad ang unang lumalapit. "Uminom ka muna ng tubig, huminga ka ng malalim, baka bumaba ang blood sugar mo," payo niya. Kapag may natapilok, siya ang marunong magbigay ng tamang first aid. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik at hindi ipinagmalaki ang kanyang kaalaman. Para sa kanya, hindi pa iyon ang oras.
mas pipiliin niyang magmukhang ordinaryo kaysa pag-usapan ng mga tao. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa labi ng kumpanya, nadaanan siya ng isang grupo ng empleyado. Sayang yan si Elias, bulong ng isa. Matalino raw yan, pero janitor lang. Kung talagang matalino, hindi janitor ang trabaho niya, sagot naman ng isa. Napayuko lang si Elias. Hindi niya kailanman sinagot ang ganitong usapan. Sa halip, pinalakas pa niya ang kanyang loob. Alam niyang darating ang tamang oras para ipakita kung sino siya talaga. Sa lahat ng pinagdaanan niya, ang paglalako ng dyaryo, pag-aaral sa ilalim ng lampara at pagyuko bilang janitor, hindi nawala sa kanya ang pinanghahawakan niyang pangarap. Ang puso niya'y puno ng malasakit, handang ibigay ang lahat para mailigtas ang kapwa. At sa hindi kalayuan, darating ang sandali na iyon kung saan ang isang hamak na janitor ay magpapakita sa buong mundo ng tunay niyang pagkatao. Makalipas ang ilang buwan bilang janitor, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Elias ang pakikisama sa mga empleyado ng kumpanya. Tahimik siya, magalang, at hindi kailanman sumasagot ng masama kahit paminamaliit. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan, dala-dala niya ang bigat ng isang sikreto, ang kanyang kaalaman at karanasang hindi akma sa suot niyang kupas na uniporme ng isang tagalinis. Hindi alam ng karamihan, bago pa siya nauwi sa pagiging janitor, nag-aral siya ng medisina. Naging scholar siya ng isang foundation na tumulong sa may hirap na estudyanteng matatalino. Sa loob ng 3 taon sa kolehiyo, pinanday siya ng disiplina at pagsusumikap. Lagi siyang nasa unahan ng klase, laging handa at madalas tinutulungan ang mga kaklase kapag nahihirapan sa mga leksyon. Ngunit natigil lahat iyon nang biglang pumanaw ang nagbigay sa kanya ng scholarship. Sa isang eksenang hindi niya malilimutan, pinatawan siya ng dean sa opisina. Elias, mahinahon ngunit seryosong wika ng dean. Magaling ka at isa ka sa pinakamahuhusay naming estudyante, pero wala na ang pondo para sa scholarship. Kung may kakayahan kang magbayad ng tuition, maari kang magpatuloy. Pero kung wala, baka kailangan mo munang huminto. Napalunok siya at hindi makapagsalita agad. Sir, wala po akong pera. Ang lola ko, mahina na. Wala na rin kaming ibang kamag-anak. Ano pong mangyayari sa pangarap ko? Pimikit ng dean ang mga mata nito at umiling. Minsan, anak, hindi sapat ang galing. Kailangan din ng pagkakataon. Iyon ang araw na bumagsak ang mundo ni Elias. Umalis siyang luhaan. Bit-bit ang mga librong hindi na niya alam kung kailan mabubuksan muli. Ngunit sa halip na tuluyang sumuko, dinala niya ang mga librong iyon at patuloy na binasa gabi-gabi kahit wala na siyang klase. Minsan, isang matandang doktor sa baryo, si Dr. Ramirez, ang nakapansin sa kanya. Narinig ko, Elias, natigil ka raw sa pag-aaral? Tanong nito habang nakaupo sa lumang klinika. Opo, Dok. Wala na po kasi ang scholarship, pero nagbabasa pa rin ako ng mga libro. Ayokong mawala ang natutunan ko. Napangiti ang doktor. May apoy ka sa mga mata mo, iho. Kung gusto mo, pwede kitang turuan ng ilang praktikal na kaalaman. Hindi kapalit ng diploma, pero mapapakinabangan mo. Simula noon, tuwing Sabado ng hapon, tumutulong si Elias sa maliit na klinika ng doktor. Doon niya natutunan ang tamang paggamit ng stethoscope, pagbibigay ng simpleng lunas at tamang paraan ng first aid. Hindi man siya lisensyadong doktor, unti-unting naipundar sa kanya ang karanasan. Sa loob ng kumpanya kung saan siya janitor ngayon, hindi alam ng mga empleyado ang nakaraan niya. Tingin nila'y isang ordinaryong tagalinis lamang. Ngunit tuwing may sakunang biglaan, si Elias ang unang lumalapit. Isang beses, may empleyadong nahimatay sa pantry. Kuha ng tubig, tawagin ng HR, sigaw ng isa. Ngunit si Elias agad lumapit, pinahigang babae, inangat ng bahagya ang ulo at sinuri ang pulso. Mahina ang tibok ng puso niya. Kailangan nating dalhin siya sa klinik. Na yun na, mariin niyang sabi. Nagulat ang mga kasama. Paano mo alam yan? Tanong ng isa. Matagal na akong nag-aral ng ganyan. Simpleng sagot niya bago muling tumutok sa pasyente.
Dahil sa kanyang mabilis na aksyon, agad nakarecover ang babae at nagpasalamat. Ngunit kahit ganoon, nanatili siyang tahimik at bumalik sa pagwawalis ng sahig na para bang wala lang. Isang gabi sa boarding house, muling nadatnan siya ni Marco na nagbabasa. Elias, seryoso ka talaga sa mga librong yan. Pero bakit hindi mo nalang ipakita sa lahat ang alam mo? Baka matulungan ka pa, napailing si Elias. Hindi pa ito ang tamang oras, Marco. Ang mga taong ito, nakikita lang nila kung ano ang nasa harap nila. Janitor ako para sa kanila at wala na akong pakialam. Ang importante, hindi ko pinababayaan ang sarili kong pangarap. Napabuntong hininga si Marco. Kung ako sa'yo, titigil na lang ako. Pero ikaw, kakaiba ka. Habang nakatingin sa punit-punit na libro ng Grey's Anatomy, mahigpit ang hawak ni Elias. Alam niyang hindi niya kayang ipakita pa sa iba ang tunay niyang kakayahan. Ngunit sa puso niya, handa siyang gamitin ang kaalaman kung kailan may nangangailangan. Minsan sa mga simpleng kilos niya, nahahalata ng ilang tao na may kakaiba sa kanya. Kapag may sugatang empleyado, marunong siyang maglinis ng sugat at maglagay ng pressure para hindi dumugo ng tuloy-tuloy. Kapag may sumakit ang dibdib, siya ang agad na nagpapayo ng tamang paghinga at pahinga. Hindi iyon nagkataon lamang, kundi bunga ng mga taon ng tahimik na pag-aaral. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang isang misteryo sa kumpanya. Hindi alam ng mga kasama niya kung sino ba talaga si Elias. At sa ilalim ng kanyang mataimtim na panata, alam niyang darating ang oras na malalaman ng lahat ang lihim na matagal niyang itinago, na ang isang janitor na inaalipusta ay minsang humawak ng pangarap na maging pinakadakilang manggagamot. Sa kabilang dulo ng istorya, sa marangyang bahagi ng lungsod, namumuno si Cassandra Vergara, isang batang CEO na kilala hindi lamang sa katalinuhan kundi sa pagiging matapang at minsan ay labis na mapagmataas. Anak siya ng may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon at real estate sa bansa at sa edad na 27, siya na ang nakaupo bilang presidente ng kumpanya. Araw-araw ay dinudumog ng mga empleyado ang kanilang matayog na gusali. Nakasuot ng mamahaling blazer si Cassandra. Laging nakataas ang baba at may lakad na parang sanay sa kapangyarihan. Hindi siya madaling umiti at kung umiti man, iyon ay madalas mapait o may halong pangmamaliit. Miss Vergara, narito na po ang mga papeles para sa bidding sa proyekto sa Makati, sabi ng kanyang sekretarya. Pakilagay sa mesa at siguraduhin mong walang pagkakamali. Hindi ako pumapayag sa mali. Matalim niyang tugon. Ganoon siya sa lahat, mahigpit. Walang patawad at palaging inaasahan na perpekto ang resulta. Ang mga empleyado ay nagpipilit magtrabaho ng higit sa oras para lamang hindi siya mapagalitan. Marami ang humahanga sa kanyang husay at talino. Ngunit mas marami rin ang takot sa kanyang masungit na ugali. Sa mga meeting, hindi siya natitinag. Madalas niyang tapunan ng matalim na tingin ang mga senior managers na minsang hindi makasabay sa bilis ng kanyang isip. Kung hindi ninyo kayang sabayan ang utak ko, bakit kayo nandito? Ang linyang madalas niyang bitawan. Sa likod ng kanyang matapang na anyo, may isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ang kalagayan ng kanyang ama. Si Don Ernesto Vergara, ang dating makapangyarihang negosyante, ay matanda na at madalas sumpungin ng sakit sa puso. Sa bawat board meeting, laging nasa tabi ni Cassandra ang kanyang ama. Tahimik ngunit palaging naroon. Ang lahat ng desisyon niya ay tila nakasandal pa rin sa presensya ng kanyang ama. Isang gabi, matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, kinausap siya ng kanyang ama habang nakaupo sila sa veranda ng kanilang mansyon. Anak, mahinang sabi ni Don Ernesto habang hawak ang kanyang tiyan, huwag mong hayaang kainin ka ng kapangyarihan. Tandaan mo mas mahalaga ang tao kaysa pera. Napailing si Cassandra, tay hindi na pwede ang ganitong lambot sa panahon ngayon. Kung magpapadala tayo sa awa, mauungusan tayo ng mga kalaban. Ang mahalaga manatili tayong nasa tuktok. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi lahat ay pera at tuktok, Cassandra. Balang araw maiintindihan mo. Ngunit para kay Cassandra, iyon ay mga salitang hindi niya maunawaan.
Lumaki siyang sanay na makuha ang lahat ng gusto. Sanay na siya ang may huling salita. Sa isip niya, ang kahinaan ng kanyang ama ay isang sagabal na kailangang takpan ng kanyang lakas. Kinabukasan, sa opisina, dumaan siya sa lobby kung saan abala ang mga janitor sa paglilinis. Napansin niya si Elias na maingat na nagmop ng sahig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mainit ang dugo niya sa lalaking ito. "Hoy, ikaw!" sigaw niya. "Bakit ang dumi pa rin ng sahig dito? Ano ba ang ginagawa mo? Pinapasweldo ka para maglinis, hindi para magbulakbol." Nagulat ang ibang empleyado sa biglang pagsabog ng boses ng kanilang CEO. Tahimik na tumingin si Elias, bahagyang yumuko, at marahang sumagot, "Pasensya na po, Miss Cassandra. May natapon lang pong kape, kaya inaalis ko pa ang mantsa." Umirap si Cassandra at umiling. "Hindi sapat ang pasensya. Gusto ko malinis na agad. Kung hindi mo kaya, baka kailangan mong maghanap ng ibang trabaho." Hindi na kumibo si Elias. Pinagpatuloy lang niya ang pagmop at sa kabila ng malamig na pagtrato ng CEO, nanatili siyang payapa. Ngunit ang ibang empleyado ay nakaramdam ng awa sa kanya. Grabe talaga si Miss Cassandra. Parang wala nang pinatawad, bulong ng isa. Janitor lang naman siya. Siguro tingin niya, hindi tao ang katulad nila. Sagot ng isa pa. Sa kabila ng lahat, pinanindigan ni Cassandra ang kanyang paniniwala na ang mga mahihirap ay laging magiging mahirap. At ang mga mayaman ay siyang karapat-dapat maghari. Hindi niya alam na ang janitor na minamaliit niya ay may hawak na sikreto na balang araw ay magpapabago sa pananaw niya sa buhay. Pag-uwi niya sa bahay, muling inatake ng matinding pananakit ng dibdib ang kanyang ama. Agad niyang tinawag ang private doctor, ngunit dumating ito makalipas pa ang ilang oras. Habang pinagmamasdan niyang nahihirapan huminga ang kanyang ama, nakaramdam siya ng takot na hindi pa niya nararanasan noon. "Tay, huwag mo akong iiwan. Hindi ko kayang mag-isa." Umiiyak niyang wika habang hawak ang kamay ng matanda. Ngunit hindi niya ipinapakita ang takot na iyon sa kumpanya. Sa harap ng lahat, siya pa rin ang matapang, matalim at walang pusong CEO. Para sa mga empleyado, isa siyang diyosa na hindi maaaring lapitan. Para sa kanyang ama, isa siyang anak na unti-unting kinakain ng ambisyon. At para kay Elias, siya ang mukha ng isang mundong matagal nang nagmaliit sa kanya. Ngunit hindi niya alam na darating ang araw na ang kanilang mga mundo ay magbabanggaan at sa oras na iyon, ang lahat ng kanyang paniniwala ay mawawasak. Sa kabilang dulo ng istorya, sa marangyang bahagi ng lungsod, namumuno si Cassandra Vergara, isang batang CEO na kilalang hindi lamang sa katalinuhan kundi sa pagiging matapang at minsan ay labis na mapagmataas. Anak siya ng may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon at real estate sa bansa. At sa edad na 27, siya na ang nakaupo bilang presidente ng kumpanya. Araw-araw ay dinudumog ng mga empleyado ang kanilang matayog na gusali. Nafasuot ng mamahaling blazer si Cassandra, laging nakataas ang baba at may lakad na parang sanay sa kapangyarihan. Hindi siya madaling ngumiti at kung ngumiti man, iyon ay madalas mapait o may halong pangmamaliip. "Miss Vergara, narito na po ang mga papeles para sa bidding sa proyekto sa Makati," sabi ng kanyang sekretarya. "Pakilagay sa mesa at siguraduhin mong walang pagkakamali. Hindi ako pumapayag sa mali." Matalim niyang tugon. Ganon siya sa lahat. Marigpit, walang patawad, at palaging inaasahan na perpekto ang resulta. Ang mga empleyado ay nagpipilit magtrabaho ng higit sa oras para lamang hindi siya mapagalitan. Marami ang humahanga sa kanyang husay at talino, ngunit mas marami rin ang takot sa kanyang masungit na ugali. Sa mga meeting, hindi siya natitinag. Madalas niyang tapunan ng matalim na tingin ang mga senior managers na minsang hindi makasabay sa bilis ng kanyang isip. "Kung hindi ninyo kayang sabayan ang utak ko, bakit kayo nandito?" Ang linyang madalas niyang bitawan. Sa likod ng kanyang matapang na anyo, may isang bagay na hindi niya kayang kontrolin, ang kalagayan ng kanyang ama. Si Don Ernesto Vergara, ang dating makapangyarihang negosyante, ay matanda na at madalas sumpungin ng sakit sa puso. Sa bawat board meeting,
laging nasa tabi ni Cassandra ang kanyang ama, tahimik ngunit palaging naroon. Ang lahat ng desisyon niya ay tila nakasandal pa rin sa presensya ng kanyang ama. Isang gabi, matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, kinausap siya ng kanyang ama habang nakaupo sila sa veranda ng kanilang mansyon. "Anak," mahinang sabi ni Don Ernesto habang hawak ang kanyang dibdib, "huwag mong hayaang kainin ka ng kapangyarihan. Tandaan mo, mas mahalaga ang tao kaysa pera." Napailing si Cassandra. "Tay, hindi na po pwede ang ganitong lambot sa panahon ngayon. Kung magpapadala tayo sa awa, mauumusan tayo ng mga alaban. Ang mahalaga, manatili tayong nasa tuktok." Napabuntong hininga ang matanda. "Hindi lahat ay pera at tuktok, Cassandra. Balang araw maiintindihan mo." Ngunit para kay Cassandra, iyon ay mga salitang hindi niya maunawaan. Lumaki siyang sanay na makuha ang lahat ng gusto. Sanay na siya ang may huling salita. Sa isip niya, ang kahinaan ng kanyang ama ay isang sagabal na kailangang takpan ng kanyang lakas. Kinabukasan, sa opisina, dumaan siya sa lobby kung saan abala ang mga janitor sa paglilinis. Napansin niya si Elias na mainat na nagmop ng sahig. "Grabe talaga si Miss Cassandra. Parang wala nang pinatawad," bulong ng isa. Janitor lang naman siya. Siguro tingin niya hindi taong katulad nila," sagot ng isa pa. Sa kabila ng lahat, pinanindigan ni Cassandra ang kanyang paniniwala na ang mga mahihirap ay laging magiging mahirap at ang mga mayaman ay siyang karapat-dapat maghari. Hindi niya alam na ang janitor na minamaliit niya ay may hawak na sikreto na balang araw ay magpapabago sa pananaw niya sa buhay. Pag-uwi niya sa bahay, muling inatake ng matinding pananakit ng dibdib ang kanyang ama. Agad niyang tinawag ang private doctor, ngunit dumating ito makalipas pa ang ilang oras. Habang pinagmamasdan niyang nahihirapan huminga ang kanyang ama, nakaramdam siya ng takot na hindi pa niya nararanasan noon. "Tay, wag mo akong iiwan. Hindi ko kaya mag-isa," umiiyak niyang wika habang hawak ang kamay ng matanda. Ngunit hindi niya ipinapakita ang takot na iyon sa kumpanya. Sa harap ng lahat, siya pa rin ang matapang, matalim at walang pusong CEO. Para sa mga empleyado, isa siyang diyosa na hindi maaaring lapitan. Para sa kanyang ama, isa siyang anak na unti-unting kinakain ng ambisyon. At para kay Elias, siya ang mukha ng isang mundong matagal nang nagmaliit sa kanya. Ngunit hindi niya alam na darating ang araw na ang kanilang mga mundo ay magbabanggaan at sa oras na iyon, ang lahat ng kanyang paniniwala ay mawawasak. Isang Lunes ng umaga, abala ang buong gusali ng Vergara Holdings. Ang bawat empleyado ay nagmamadali, dala-dala ang kani-kanilang kape at laptop, lahat nakatingin sa oras at tila hinahabol ng mga deadline. Sa gitna ng lahat ng ito, tahimik na naglilinis si Elias sa lobby. Pinupunasan ang makintab na sahig gamit ang mop. Wala siyang reklamo sa gawaing inuulit araw-araw. Sanay na siya na maging bahagi ng tanawin na hindi napapansin. Habang nakayuko siya, dumating si Cassandra kasama ang ilang board members. Mataas ang takom ng sapatos, kumakalansing sa marmol na sahig, at matalim ang titig na parang hinahati ang bawat taong kanyang madaraanan. "Good morning, Miss Cassandra." Bati ng isang empleyado na agad yumuko. Hindi tumugon si Cassandra. Sa halip, napatigil ang kanyang mata sa direksyon ni Elias. Nakita niyang may bahid ng tubig pa sa sahig na nililinis nito. Napakunot ang noon niya. "Hoy, ikaw!" Malakas ang boses ng CEO. Dahilan para lahat ng tao sa paligid ay mapatingin. "Bakit may basa pa rito? Paano kung madulas ako? Ano pang ginagawa mo, ha?" Agad tumigil si Elias. Bahagyang yumuko at mahinahong ang tinig. "Pasensya na po, Miss Cassandra. Katatapon lang po ng inumin ng isang empleyado. Nililinis ko na po agad para hindi madisgrasya ang iba." Umirap si Cassandra. "Hindi sapat ang pasensya. Ang trabaho mo ay siguraduhin na malinis ang sahig bago pa may makakita. Kung hindi mo kaya, baka kailangan mong maghanap ng ibang mapapasukan." Nagkatinginan ang mga empleyado, halos hindi makahinga sa tensyon. May ilan na nakaramdam ng awa para kay Elias, ngunit walang nagsalita. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mainit ang dugo niya sa lalaking ito.
"Hoy, ikaw," sigaw niya. "Bakit ang dumi pa rin ng sahig dito? Ano ba ang ginagawa mo? Pinapasweldo ka para maglinis, hindi para magbilakbol." Nagulat ang ibang empleyado sa biglang pagsabog ng boses ng kanilang CEO. Tahimik na tumingin si Elias, bahagyang yumuko at marahang sumagot. "Pasensya na po, Miss Cassandra. May natapon lang pong kape, kaya inaalis ko pa ang mantsa." Umirap si Cassandra at umiling. "Hindi sapat ang pasensya. Gusto ko malinis na agad. Kung hindi mo kaya, baka kailangan mong maghanap ng ibang trabaho." Hindi na kumibo si Elias. Pinagpatuloy lang niya ang pagmop at sa kabila ng malamig na pagtrato ng CEO, nanatili siyang payapa. Ngunit ang ibang empleyado ay nakaramdam ng awa sa kanya. Sa kanilang kumpanya, walang kumontra sa salita ng CEO. Ngumiti ng mahina si Elias at muling sumagot. "Naiintindihan ko po, sisikapin ko pong hindi na maulit." Ngunit lalo lamang napikon si Cassandra. Sisikapin? Dapat ginagawa, hindi sinisikap. Kaya siguro janitor ka lang kasi hindi ka marunong magpursige. Natahimik ang paligid. Ang mga empleyado ay napapikit, tila nakaramdam ng hiya para kay Elias. Ngunit si Elias, imbes na magalit, ay nanatiling kalmado. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas ng sahig na para bang walang ibang tao sa paligid. Pag-akyat ng grupo ni Cassandra sa elevator, agad nagsalita ang isa sa mga empleyado. "Grabe naman si Ma'am Cassandra. Para bang hindi na tao ang tingin niya sa janitor." Sanay na siya sa ganyan, tugon ng isa. Para sa kanya, walang puwang ang mga mahihirap sa mundong ito. Ang importante lang, pera at posisyon. Ngunit sa katahimikan ni Elias, may kakaibang dignidad na hindi nila maipaliwanag. Kinagabihan, sa boarding house, ibinahagi ni Elias ang nangyari kay Marco. Habang nakahiga sila sa lumang kama at may sindi ng isang maliit na bombilya, nadngingit-ngit si Marco. "Hindi ka ba talaga magagalit, Elias? Grabe na yun ah. Kung ako yung sinabihan na janitor lang ako, baka sinigawan ko na rin siya." Ngumiti si Elias, bagaman may lungkot sa mata. "Sanay na akong maliitin, Marco. Hindi ko kailangan patunayan sa kanila kung sino ako. Ang mahalaga, alam ko kung sino ako sa sarili ko." Napailing si Marco. "Ewan ko sa'yo, pero minsan hindi rin masamang lumaban." Samantala, si Cassandra ay nakaupo sa loob ng kanyang opisina, hawak ang isang basong alak. Bumalik sa kanyang isipan ang eksena kanina. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon ng janitor. Imbes na matakot o magmakaawa, nanatili itong kalmado. Para bang may tinatagong hindi niya maabot. "Tay," bulong niya sa sarili habang naaalala ang ama. "Kung nakikita mo lang, siguro sasabihin mong mali ako." Ngunit pinanindigan niya ang kanyang ugali. Para kay Cassandra, ang pagpapakita ng lambot ay tanda ng kahinaan. At bilang isang CEO, hindi siya pwedeng magpakita ng kahit anong bahid ng kahinaan. Kinabukasan, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Sa pantry, may isang empleyadong biglang nahilo at muntik nang bumagsak. Agad itong sinalo ni Elias at inalalayan paupo sa isang silya. "Huminga ka ng malalim, huwag kang kabahan," malumanay niyang sabi. Kinuha niya ang baso ng tubig at iniabot sa babae. "Inom ka muna, baka bumabalang ang asukal mo." Nagulat ang mga nakasaksi. Halatang alam na alam ni Elias ang ginagawa. Hindi nagtagal, bumuti ang pakiramdam ng babae at nagpasalamat. Ngunit bago pa man makapagsalita ng higit pa, dumating si Cassandra. Nakita niya ang janitor na abala sa pag-aalaga ng empleyado. Napataas ang kilay niya. "Anong ginagawa mo riyan? Hindi mo trabaho ang maging nurse. Maglinis ka na lang." Malamig niyang sambit. Tumingin si Elias, mahinahon pa rin ang tinig. "Pasensya na po, Miss Cassandra. Natakot lang po ako na baka lumala ang kalagayan niya. Kaya tinulungan ko na." Kung lahat ng tao dito ay gagawa ng gusto nila, mawawalan ng sistema. Tandaan mo ang lugar mo. Mariin na sagot ni Cassandra. Nang lumayo siya, nagbulungan ang mga empleyado.
Hindi nila maiwasang humanga kay Elias. Ngunit sa mata ng CEO, isa pa rin siyang taong walang halaga. Ngunit ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabanggaan ng mga mundo. Hindi nila alam na ang mga simpleng engkwentro na ito ay simula pa lamang ng mas matinding pangyayaring magbubunyag ng mga sikreto at magpapabago sa pananaw nilang dalawa. Mabilis ang naging takbo ng mga araw sa kumpanya. Lahat ay abala sa kani-kanilang trabaho at tila walang lugar para sa pagkakamali. Ngunit isang araw, isang di inaasahang pangyayari ang yumanig sa buong gusali at nagpabago sa tingin ng mga tao kay Cassandra, pati na rin kay Elias. Nangyari iyon sa isang hapon habang nagaganap ang isang mahalagang board meeting sa 15 palapag ng gusali. Naroon si Cassandra, nakaupo sa harapan ng mahahabang mesa, nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga direktor. Tahimik ang lahat, seryoso at pilit na nagtatago ng kaba sa presensya ng kanilang matapang na CEO. Ngunit sa kalagitnaan ng talakayan, napansin ni Cassandra na tila hindi mapakali ang kanyang ama. Si Don Ernesto ay pawisan at namumutla, hawak ang kanyang dibdib. Unay inakala niyan dahil lang ito sa pagod. Ngunit ilang segundo pa ang lumipas, bigla itong sumumsum sa mesa at nawalan ng malay. "Papa!" sigaw ni Cassandra. Tumayo agad mula sa kanyang kinauupuan. Nagkagulo ang lahat ng tao sa loob ng silid. May mga nagsisigaw, may mga nagtakbuhan palabas upang humingi ng tulong. Ang ilan na may hindi alam ang gagawin at nanatiling nakatayo, natigilan sa eksena. "Ambulansya! Tawagin ang ambulansya!" Utos ng isa sa mga direktor habang hawak-hawak ang cellphone. Nanginginig ang kamay, ngunit sa dami ng gulo, tila walang konkretong aksyon na agad na nagawa. Habang umiyak si Cassandra at pilit na ginigising ang kanyang ama, bumukas ang pinto ng meeting room at doon pumasok si Elias. Dala ang kanyang mop at balde. Napatigil siya nang makita ang kaguluhan. "Anong nangyayari?" tanong niya. Kita sa muka ang pag-aalala. Milingon siya ng isang empleyado. Ang chairman, inatake sa puso. Kailangan ng tulong. Saglit na natigilan si Elias, ngunit agad din siyang kumilos. Iniwan niya ang kanyang mop at lumapit kay Don Ernesto. Pinasuri ang pulso at agad na tumingin kay Cassandra. "Kailangan nating kumilos ngayon," madiin niyang wika. Nagulat si Cassandra sa tapang ng kanyang tinig. "Ano? Hindi ka doktor. Umalis ka riyan." Galit niyang sigaw habang pinipigilan siya. "Kung hindi ako kikilos, baka hindi na siya umabot sa ospital." Mariin ang sagot ni Elias. Ngunit pinigilan pa rin siya ni Cassandra. Halatang desperado na ito. Nanginginig at namumula ang mga mata sa luha. Sa sobrang gulat at takot, nasabi niya ang mga salitang hindi lamang nagpatigil sa lahat, kundi lalong nagpainit sa sitwasyon. "Kung mailigtas mo ang tatay ko, ibibigay ko sa iyo ang katawan ko." Sigaw niya, puno ng takot at pangamba. Napatigil ang lahat ng naroon. Ang mga direktor, mga empleyado, at maging si Elias ay natigilan sa narinig. Isang CEO na kilala sa pagiging matapang at matalim ang dila. Ngayon ay nag-aalok ng ganoong kasunduan sa isang hamak na janitor. Ngunit hindi nagpatinag si Elias. Hindi niya pinansin ang mga salitang iyon. Bagkus ay agad siyang yumuko at sinimulan ang kanyang ginagawa. "Kailangan kong malaman kung may dala kayong aspirin o anumang gamot para sa puso." Sigaw niya sa mga nakatayo. "Kung wala, kailangan kong gawin ang lahat para mapanatiling tumibo ang puso niya hanggang dumating ang tulong." Isa sa mga empleyado ang dali-daling naghanap ng gamot sa bag ng chairman at ibinigay kay Elias. Agad niya itong pinainom kay Don Ernesto at sinimulang gawin ang CPR. 1, 2, 3. Maririnig ang kanyang mahinahong bilang habang pinipisil ang dibdib ng matanda. Sa bawat pagpindot, ramdam ng lahat ang tensyon sa paligid. Ang mga empleyado'y nakapalibot, nakatingin. Tila ba nakasalalay din ang kanilang buhay sa ginagawa ng janitor. Si Cassandra namay nakaluhod sa tabi ng kanyang ama, nanginginig habang nakatitig kay Elias. Please, iligtas mo siya," bulong niya. Halos hindi marinig ng iba. Ngunit si Elias walang imik. Nakatuon lamang sa pagligtas sa pasyente, para bang wala siyang ibang nakikita kundi ang responsibilidad na nasa kanyang harapan.
Ang dating janitor na minamaliit ay biglang nag-iba ang anyo sa kanilang paningin. Isang taong puno ng kumpiyansa at alam ang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto, bahagyang gumalaw ang katawan ni Don Ernesto. Napasinghap ang lahat at unti-unting nagbalik ang kulay sa kanyang mukha. Tumawag na ba kayo ng ambulansya? Tanong ni Elias, pawisan ngunit matatag pa rin ang tinig. Opo, paparating na, sagot ng isa. Habang hinihintay ang tulong, patuloy na minomonitor ni Elias ang pulso ng matanda. Ang mga empleyado'y humanga. Ang mga direktor ay napapingin sa kanya na para bang hindi nila kilala ang taong kaharap nila. Sa labas ng silid, nagsisiksikan ang mga empleyadong nakarinig ng kaguluhan. Ang bulungan ay iisa. Ang janitor na madalas nilang nakikitang nagwawalis at nag-aayos ng basurahan ay biglang nagpakitang gilas ng kaalaman at tapang na hindi inaasahan ng sinuman. Sa loob, nakatitig si Cassandra kay Elias. Ang mga mata niyang puno ng takot ay biglang naghalo ng pagkalito at paghanga. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang baguhin ng isang taong matagal na niyang minamaliit ang sitwasyon. Paano mo nagawa yun? Mahinang tanong niya. Halos hindi makapaniwala. Mumiti si Elias, bahagyang tumingin sa kanya. Hindi ito ang unang beses na may ganitong sitwasyon akong hinarap. At sa oras na iyon, habang dumating ang ambulansya at kinuha si Don Ernesto, unti-unting nagsimula ang pagbabago. Ang mundo ng isang mapagmataas na CEO at ang mundo ng isang hamak na janitor ay tuluyang nagtagpo sa isang pangyayaring hindi na nila mababaliwala. Nang dumating ang ambulansya, mabilis na isinakay si Don Ernesto. Ang ilang gwardya at empleyado ay sumama habang naiwan naman si Cassandra sa labas ng gusali. Tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Hawak niya ang kanyang dibdib, nanginginig pa rin, at paulit-ulit na inuusal ang salitang, "Salamat, Papa. Huwag mong iiwan ang anak mo." Nakatayo si Elias sa gilid, pawisan at halatang pagod, ngunit nananatiling mahinahon. Akala niya'y lilipas na lang ang pangyayaring iyon at manunumbalik ang katahimikan sa kanyang trabaho. Ngunit hindi pala ganoon. Lumapit si Cassandra sa kanya, pulang-pila ang mata dahil sa pag-iyak. Sa halip na magpasalamat agad, muling lumabas ang kanyang matinding emosyon. "Anong karapatan mong pakialaman ng tatay ko?" Malamig niyang wika, bagaman naninginig ang tinig. Tahimik na tumingin si Elias, pinunasan ang pawis sa noo. Kung hindi ako kumilos, baka hindi na siya nakahinga hanggang dumating ang ambulansya. Ngunit imbes na tanggapin ang rason, lalo lang nag-apoy ang damdamin ni Cassandra. "Hindi ka doktor, janitor ka lang. At kung totoo nga marunong ka, bakit ka narito? Ano bang pinaplano mo? Gusto mo bang sumikat? Gusto mo bang ipakita sa lahat na mas magaling ka kaysa sa mga tunay na doktor?" Napatingin ang ilang empleyadong nafasaksi. Ramdam nila ang tensyon, lalo na't halata sa boses ni Cassandra ang desperasyon. Ngunit si Elias, imbes na magalit, ay muling nanatiling mahinahon. "Hindi ko iniisip ang papuri o anuman," sagot niya. "May buhay na kailangang iligtas at hindi ko kayang tumalikod." Sandaling natigilan si Cassandra. Para bang tumagos sa kanya ang mga salitang iyon. Ngunit dahil sa hiya at matinding emosyon, mabilis niyang tinakpan ang sarili. At doon niya muling binitiwan ang salitang hindi niya inasahang magiging simula ng lahat. "Kung mailigtas mo ang tatay ko at magtuloy-tuloy siyang mabuhay, ibibigay ko sa iyo ang katawan ko." Sigaw niya, puno ng luha at galit. Nagulat ang lahat ng nakarinig. Ang ilang empleyado ay napanganga, hindi makapaniwala na ang kanilang CEO, na kilala sa kanyang dignidad at kayabangan, ay makapagsasalita ng ganoon sa publiko. Ang iba namay nagbulungan, halos hindi makapaniwala sa kasunduan. Si Elias, bagaman natigilan, ay agad ding muling kumilos ng may dignidad. Tumingin siya ng diretso kay Cassandra. Malamig, ngunit may laman ang kanyang timig. "Miss Cassandra," wika niya, "ang buhay ng tao ay hindi dapat gawing kapalit ng ganoong mga bagay. Wala akong hinihinging kapalit. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng iyong ama." Ngunit si Cassandra, sa sobrang takot na mawala ang kanyang ama, ay hindi na nagbago ng isip.
Hindi mo naiintindihan. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. Kung mawawala siya, mawawala na rin ako. Kaya gagawin ko ang lahat. Ang mga empleyado'y halos hindi makahinga. Nakita nilang bumigay ang pader ng malamig at matapang na CEO. Ang babaeng dati walang pinapatawad, ngayon ay nagmamakaawa. Lumapit si Marco, ang kaibigang janitor ni Elias na nakarinig ng lahat. Hinawakan niya ang balikat ni Elias at bumulong. Tanggapin mo na lang. Kahit paano mapapaisip siya kapag nalaman niya kung sino ka talaga. Ngunit umiling si Elias. Hindi ko kayang tanggapin ang ganoong kondisyon. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Maya-maya, tumawag ang ospital. Nagulat ang lahat nang marinig kay Cassandra mismo na ligtas na ang kanyang ama at kasalukuyang binabantayan ng mga doktor. Halos mapaluhod siya sa pasasalamat, ngunit hindi niya ipinakita sa publiko. Sa halip, muling tumingin siya kay Elias. Pinunang kalituhan ang mga mata. Bakit mo ginawa iyon? Tanong niya, halos pabulong. Dahil iyon ang tama, sagot ni Elias. Sabay talikod at bumalik sa kanyang balde at mop na para bang walang nangyari. Ngunit para kay Cassandra, hindi iyon basta-basta. Ang kanyang mga salita ay narinig ng lahat at ang kanyang dangal bilang CEO ay tila nasusubok. Ang hamon na binitiwan niya na sana'y bunga lamang ng takot at desperasyon ay unti-unting kumakalat bilang usap-usapan sa buong kumpanya. Alam mo ba, nangako si Miss Cassandra ng katawan niya sa janitor kung mailigtas ang chairman, bulong ng isang empleyado sa isa pa. Hindi ba't parang imposible? Pero totoo raw, kasi narinig mismo ng mga direktor, sagot naman ng isa. Habang patuloy na kumakalat ang bulong-bulungan, si Cassandra ay nagkulong sa kanyang opisina. Hindi siya mapakali. Ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa eksenang hawak ng janitor ang kanyang ama. Maingat na minomonitor ang tibok ng puso nito. Ang mga kamay na akala niya ay pangwalis lamang ay siyang nagbalik ng buhay sa kanyang ama. Bakit parang iba siya? Bulong niya sa sarili. Samantala si Elias ay tahimik lang na bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang nangyari ay hindi basta-bastang lilipas. Ang hamon na iyon, bagaman hindi niya sinadya, ay magiging susi upang mabunyag ang katotohanang matagal na niyang itinago. At sa di kalayuan, nagsisimula ng magbago ang pananaw ng mga taong nakasaksi. Ang janitor na dati nilalampasan lamang, ngayon ay tinitingnan na ng may ibang paggalang at pag-usisa. Sa ospital kung saan dinala si Don Ernesto, halos lahat ng tao roon ay abala. Mga doktor at nurse ang salit-salitang pumapasok sa kwarto ng chairman upang tiyakin ang kalagayan nito. Nakahiga ang matanda, nakakabit ang ilang tubo at monitor. Ngunit malinaw na nakikita ng lahat na nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan. Naroon si Cassandra, nakaupo sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang kamay ng ama. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit pilit pa rin niyang pinapanatili ang kanyang matatag na anyo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ramdam niya ang pasasalamat. Kung hindi dahil kay Elias, baka wala na ngayon ang kanyang ama. Stable na po ang kalagayan ng pasyente. Wika ng isang doktor. Kung hindi agad siya nabigyan ng first aid at CPR bago dumating dito, baka hindi na siya umabot. Lumingan si Cassandra sa doktor. Halatang gulat. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba kayo ang nagbigay ng lunas? Umiling ang doktor. Pagdating niya rito, bahagyang nakarecover na ang pasyente. Ang ginawa ng taong nagbigay ng unang lunas ay napaka-propesyonal. Kakaiba para sa isang ordinaryong empleyado. Sa puntong iyon, napatingin si Cassandra kay Elias na nakatayo lamang sa gilid, nakatungo at para bang nais manatiling hindi napapansin. Ngunit hindi niya maikakaila ang nakitang kahusayan ng lalaki. Ang mga kamay nitong puno ng kalyo dahil sa pagwawalis ay ang parehong kamay na nagbigay ng panibagong hininga sa kanyang ama. Kinabukasan pagbalik nila sa kumpanya, kumalat na ang balita. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang bawat isa ay nagtatanong kung paano nagawa ng isang janitor ang hindi nagawa ng mga nakapag-aral. Grabe, narinig mo ba?
Si Elias raw ang nagligtas kay Don Ernesto, bulong ng isang empleyado sa katabi. Oo nga ang galing daw ng ginawa niya, parang tunay na doktor. Paano kaya niya natutunan yun? Sagot ng isa pa. Habang lalong kumakalat ang balita, mas lalo namang dumami ang nagtitinginan kay Elias. Dati nilalampasan lang siya. Ngunit ngayon, lahat ay may tingin ng paghanga at pagtataka. May ilan pang palihim na lumalapit upang magtanong. Elias, totoo ba na ikaw ang nagbigay ng CPR sa chairman? Tanong ng isang babae sa accounting. Bahagyang ngumiti si Elias. Ginawa ko lang po ang kaya kong gawin. Pero parang sanay na sanay ka, dagdag ng isa pa. Saan mo natutunan yon? Ngunit hindi na siya sumagot pa. Hindi niya nais na magbunyag ng higit pa. Ang importante sa kanya ay mailigtas ang chairman, hindi ang sumikat. Mulit hindi iyon naging dahilan upang bumaba ang usap-usapan. Mas lalo lamang siyang napansin at sa bawat araw na lumilipas, mas dumadami ang mga matang nakatingin sa kanya ng may paggalang. Sa kabilang banda, si Cassandra ay nakaramdam ng kakaibang pagkalito. Nasanay siya ang sentro ng atensyon, siya ang laging bida. Ngunit ngayon, ang janitor na dati kanyang minamaliit ang siyang pinupuri ng lahat. Hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng kirot sa kanyang pride at kasabay nito ay isang kakaibang paghanga. Isang hapon, pinatawag niya si Elias sa kanyang opisina. Tahimik na pumasok si Elias, dala ang kanyang mop at bahagyang yumuko bilang pagalang. Umupo ka, malamig na wika ni Cassandra. Tahimik siyang umupo, pinipisil ang kanyang mga palad sa ilalim ng mesa. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko po intensyon na ipagyabang ang nalalaman ko. Matagal na po akong nag-aaral, kahit hindi ako nakapagtapos. Lahat ng natutunan ko, dala ko hanggang ngayon. Napatingin si Cassandra, may halong pagtataka at paghanga. Ibig mong sabihin, hindi ka ordinaryong tao? Umiling si Elias. Hindi ako espesyal, miss. Tao lang na gustong makatulong. Saglit na natahimik ang opisina. Tanging tik-tak ng orasan ang naririnig. Ngunit sa katahimikang iyon, ramdam ni Cassandra ang bigat ng katotohanang unti-unting bumabasag sa kanyang dating pananaw. Nang makalabas si Elias, matagal pa ring nakaupo si Cassandra. Hindi niya maalis sa isip ang tapang at kahusayan ng lalaki. Hindi iyon gawa ng isang ordinaryong janitor. May mas malalim pang kwento sa likod ng kanyang katahimikan. Samantala, sa labas ng opisina patuloy ang bulong-bulungan ng mga empleyado. Hindi na nila tinitingnan si Elias bilang isang simpleng tagalinis. Para sa kanila, isa siyang bayani. At bagamat nanatiling mapagpakumbaba si Elias, hindi niya alam na unti-unti nang nagbabago ang tingin ng buong kumpanya sa kanya. Kasama na ang mismong babaeng dati hindi man lang siya tinitingnan ng diretsyo. Makalipas ang ilang araw, mula nang mailigtas ni Elias si Don Ernesto. Naging mas malinaw na ang lagay ng chairman. Nakaupo na siya sa kanyang hospital bed, bahagyang namumutla, ngunit may lakas na ang tinig. Sa tabi niya ay walang iba kundi si Cassandra, na tila hindi matigil sa pag-aalaga at pagbabantay. Papa, mahinang wika ni Cassandra habang inaayos ang kumot ng matanda. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung nawala ka. Ngumiti si Don Ernesto, bagaman mahina. Hindi pa ako bibitaw, anak. May dahilan kung bakit nabigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. At hindi mo dapat kalimutan kung sino ang dahilan noon. Napayuko si Cassandra, na puno ng alaala ang isip. Sa gitna ng gulo, isang janitor ang siyang naging sagot sa kanilang panalangin. Ngunit sa likod ng isip niya, hindi pa rin siya makapaniwala. Paano nagawa ni Elias ang isang bagay na tanging isang bihasa lamang sa medisina ang makakagawa? Kinabukasan, bumalik sila sa kumpanya. Pagbukas pa lamang ng elevator, sinalubong na sila ng bulungan at tingin mula sa mga empleyado. Hindi ito basta usapan lang. Ngayon, lantad na ang paghanga ng lahat kay Elias. Siya yun, si Elias. Ang galing niya. Para siyang doktor. Hindi lang basta galing, parang sanay na sanay. May alam talaga siya. Habang patuloy ang usapan, dumating si Elias. Tahimik na bitbit ang kanyang mop at balde. Ngunit sa pagkakataong ito,
hindi na siya simpleng nilalampasan ng mga tao. May ilang bumabati ng "Good morning, Elias" at may ilang pangumingiti ng taus-puso. Ngunit higit na nagbago ang lahat nang isang grupo ng mga doktor mula sa ospital ang dumanaw sa kumpanya upang personal na makita ang taong nagligtas kay Don Ernesto. Isa sa kanila ay si Dr. Santiago, isang kilalang cardiologist. "Narinig namin ang tungkol sa ginawa mo," wika ni Dr. Santiago kay Elias habang nakatayo sa harap ng maraming empleyado. "At gusto kong sabihin sa'yo, ang ginawa mo ay hindi basta-bastang kaalaman. Iyon ay isang gawain ng isang bihasang manggagamot." Nagulat ang lahat at agad na nagtanong ang isang empleyado, "Anong ibig niyong sabihin, Doc?" Tumingin si Dr. Santiago kay Elias. "Nakilala ko na siya noon. Isa siyang dating medical student na may pinakamataas na marka sa klase. Kung hindi ako nagkakamali, isa siya sa mga scholar na tumatak sa aming propesyon." Nabigla ang lahat nang narinig iyon. Ang mga bulungan ay naging malalakas na usapan. "Ano? Scholar siya dati? Hindi lang basta janitor? Doktor pala siya?" Si Cassandra ay hindi makapaniwala. Nakatingin siya kay Elias, ang lalaking minamaliit niya at tinawag na janitor lang. Ngayon ay unti-unting lumilitaw ang katotohanan. "Elias," tanong ni Cassandra, hindi maitago ang pagkabigla. "Totoo ba lahat ng sinasabi nila?" Huminga ng malalim si Elias bago sumagot. "Oo, Miss Cassandra. Dati akong scholar sa medisina. Naging pangarap ko ang maging doktor, pero kinapos ako ng pagkakataon. Ang taong sumusuporta sa akin ay pumanaw at wala na akong ibang matatakbuhan. Kaya napilitan akong tumigil at maghanap ng trabaho. Napuno ng katahimikan ang buong lugar. Walang makapaniwala na ang taong kanilang nakikita araw-araw, bitbit ang mop at walis, ay minsang tumayo sa harap ng klase bilang isa sa mga pinakamahiki na estudyante ng medisina." Ngunit hindi lang iyon ang katapusan ng pagbubunyag. Isinalaysay pa ni Elias ang kanyang naging karanasan. "Bago ako tuluyang bumitaw, tinuruan pa ako ng isang matandang doktor na naniwala sa akin. Kahit hindi ako nakapagtakos, hindi ko binitawan ang pag-aaral. Nagbasa ako, nagpractice sa mga librong naiwan sa akin at sinikap kong manatiling handa. Hindi para ipakita sa iba, kundi para sa oras na may mangailangan, magagamit ko ang natutunan ko." Hindi mapatali si Cassandra. Ang kanyang dibdib ay puno ng halong hiya at paghanga. Ang lalaking minamaliit niya, na tinawag niyang inutil at tinuring na walang halaga, ay mas may tapang at puso kaysa sa marami pang nakapaligid sa kanya. Bakit hindi mo sinabi?" tanong ni Cassandra, halatang naguguluhan. Mumiti si Elias ng mapait. "Wala namang makikinig. Sa mata ng tao, isa lang akong janitor, kaya hinayaan kong ganoon ang tingin nila. Ang mahalaga, hindi ko nakalimutang maging tao." Tumahimik si Cassandra, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang mga empleyado na may nagsimulang pumalakpak, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa tunay na paghanga sa dignidad at kabutihan ni Elias. "Bayani siya," sigaw ng isa. "Hindi lang janitor, isa siyang taong may malasakit." Habang lumalakas ang palakpakan, si Cassandra ay nakaupo lamang, hindi makagalaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang siya ang pinakamaliit na tao sa silid na iyon. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang sandali kung saan sinabi niya kay Elias na ibibigay niya ang kanyang katawan kapalit ng buhay ng kanyang ama. At ngayon, hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaking minsan niyang hinamak. Ngunit ngayon ay higit na nakakataas kaysa sa kanya sa mata ng lahat. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay hindi lang nagbago sa imahe ni Elias sa kumpanya. Ito rin ay unti-unting nagbago sa puso ni Cassandra. Isang simula ng pagkabasag ng kanyang pader ng kayabangan. Hindi na nawala sa isip ni Cassandra ang mga sinabi ni Elias. Mula sa araw na nabunyag ang katotohanan, tila ba nagbago ang ihip ng hangin sa buong kumpanya. Ang dating mga tingin na puno ng pangmamaliit sa isang janitor ay napalitan ng paggalang. At sa bawat araw na lumilipas, lalong dumadalas ang usap-usapan tungkol kay Elias. Hindi bilang tagalinis, kundi bilang isang taong makakayahang magligtas ng buhay. Ngunit higit sa lahat,
Si Cassandra mismo ang nakararamdam ng pagbabago. Sanay siyang siya lamang ang tinitingala, siya lamang ang hinahangaan, at siya lamang ang pinapakinggan. Ngunit ngayon, may isang lalaking higit pa sa kanya ang binibigyang pansin ng lahat. Isang taong dati pa lamang ay minamaliit niya. Isang gabi, matapos niyang dalawin ang kanyang ama sa ospital, dinala niya ang sasakyan diretso sa kumpanya. Gusto niyang makita si Elias, kahit hindi niya alam kung bakit. Pagdating niya sa gusali, nadatnan niya itong naglilinis pa rin sa lobby. Suot ang kupas na uniforme at pawisan. Ngunit sa kabila ng simpleng anyo, may kung anong bigat at dignidad sa bawat galaw nito. Elias, mahinahong tawag ni Cassandra. Nagulat si Elias, agad tumigil sa ginagawa at tumingin sa kanya. Miss Cassandra, bakit nandito pa kayo? Gabi na. Huminga ng malalim si Cassandra bago nagsalita. Gusto kitang makausap. Naglakad silang dalawa papunta sa maliit na lounge ng gusali. Tahimik ang paligid. Tanging mahinang ilaw lamang ang nagbibigay ng liwanag. Naupo si Cassandra sa sofa, habang si Elias ay nanatiling nakatayo, tila nahihiya. Umupo ka, sabi ni Cassandra. Dahan-dahan siyang naupo. Hindi nagtatangkang magsalita. Matagal na katahimikan ang bumalot bago muling nagsalita si Cassandra. Alam mo ba, hindi ko na alam kung paano haharapin ang lahat. Nasabi ko ang mga bagay na hindi ko dapat nasabi. Nasaktan kita. Minamaliit kita. Pero sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang nagligtas sa buhay ng ama ko. Tahimik lang si Elias, nakayuko. Hindi ko po iniisip ang mga nasabi ninyo. Ang importante, ligtas ang tatay ninyo. Umiling si Cassandra, hindi Elias. Hindi ganun kasimple. Buong buhay ko itinuring kong kahinaan ang pagiging mababa. Pinakpan ko ng kayabangan ang lahat ng takot ko. Pero nang makita kita, hindi ko alam. Para bang lahat ng paniniwala ko ay unti-unting bumagsak. Nag-angat ng ting mula nang mabunyag ang nakaraan ni Elias, hindi na naging katulad ng dati ang kumpanya. Sa bawat sulok ng opisina, tanging pangalan niya ang pinag-uusapan. Ang janitor na dating nilalampasan lang ng mga tao ay ngayon ay tinitingala na parang tunay na bayani. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang taong labis na nabago ang pananaw, si Cassandra. Madalas siyang nakatulala sa kanyang opisina, iniisip ang lahat ng mga pangyayari. Sa tuwing sumasagi sa isip niya ang sandaling minamaliit niya si Elias, parang tinutusok ang kanyang puso ng kahihiyan. Siya, na laging nagmamataas, ay ngayon ay nakararamdam ng pagyuko sa harap ng isang lalaking minsang tinawag niyang janitor lang. Isang gabi, hindi siya mapakali. Tinawag niya ang kanyang sekretarya. Hanapin mo si Elias. Sabihin mong puntahan niya ako dito. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Elias. Nakasuot pa rin ng simpleng uniforme ng janitor. Ngunit hindi na iyon ang nakikita ni Cassandra. Sa halip, nakikita niya ang taong nagligtas sa buhay ng kanyang ama. Umupo ka, mahinang utos ni Cassandra. Hindi na kasing lamig ng dati ang tinig niya. Tahimik na umupo si Elias. Nakatitig sa kanya, ngunit walang imik. Sa ilang segundo, hindi alam ni Cassandra kung paano sisimulan ang nais niyang sabihin. Sa huli, malalim siyang huminga at nagsalita. Elias, gusto kong humingi ng awad. Wika niya, halos hindi makatingin ng diretsyo. Maling-mali ako, mali ang nabing tingin ko sa'yo. Pinahiya kita, minamaliit kita, at trinato na parang wala kang halaga. Pero ang totoo, ikaw ang may pinakamalaking halaga sa lahat ng nandito. Kung hindi dahil sa'yo, wala na siguro ang ama ko. Tahimik lang si Elias, pinakikiramdaman ang bawat salita niya. Maya-maya, ngumiti dito ng bahagya. Hindi ko po kailangan ng paghingi ng tawad, Miss Cassandra. Hindi ko ginawa iyon para patunayan ang sarili ko. Ginawa ko iyon dahil iyon ang tama. Napaluha si Cassandra, bagaman pilit niyang pinupunasan ang mga mata. Pero kailangan kong humingi ng tawad dahil kahit sabihin mong hindi ka nasaktan, alam kong may mga salitang tumama sa puso mo. Hindi ko alam kung paano ko babawiin, pero simula ngayon,
hindi na ako magpapadala sa kayabangan ko. Tumayo si Elias at marahang tumango. Kung ganun, iyon na ang pinakamahalagang pagbabayad, ang magbago. Simula noon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ugali ni Cassandra. Sa mga meeting, hindi na siya agad nagagalit. Nagsimula siyang makinig sa mga empleyado. Binibigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag. Ang dati matalim na pananalita, unti-unting lumambot. Isang umaga, nagulat ang lahat nang bigla siyang magpunta sa pantry kung saan nag-aalmusal ang mga empleyado. Karaniwan, she ay laging nasa executive dining. Ngunit sa araw na iyon, tumabi siya sa kanila at nakisalo. "Good morning," bati niya na ikinagulat ng lahat. "Pwede ba akong makisabay?" Tahimik ang mga empleyado, halatang hindi makapaniwala. Ngunit nang umupo siya at nagsimulang makipag-usap ng maayos, doon nila nakitang may tunay na pagbabago. Habang nagkakape, may isa siyang empleyadong tinanong, "Ano ang mga problema ninyo sa trabaho? Sabihin ninyo sa akin at susubukan kong tulungan." Nagkatinginan ang mga tao, hindi makapaniwala na ang dati nilang kinatatakutang CEO ay nakikipag-usap sa kanila ng ganito. Samantala, si Elias ay nanatiling tahimik sa kanyang trabaho. Ngunit hindi na rin niya maitatanggi ang pagbabago sa paligid. Ang mga taong dati lumalampas lang sa kanya, ngayon ay nagbibigay galang at pasasalamat. Isang gabi, muli siyang tinawag ni Cassandra. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang janitor. "Elias," sabi ni Cassandra, "gusto kong maging consultant ka ng kumpanya. Hindi sa medisina, kundi sa mga programang tutulong sa mga empleyado at sa mga mahihirap. Naniniwala akong mas marami kang maituturo kaysa sa akin." Nagulat si Elias. "Miss Cassandra, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa ganong posisyon. Janitor lang po ako." Umiling si Cassandra, matatag ang tinig. "Hindi ka lang janitor. Isa kang taong may malasakit at iyon ang pinakakailangan ng kumpanyang ito." Sandaling natahimik si Elias. Sa kanyang puso, alam niyang ayaw niyang iwan ang simpleng buhay na nakasanayan. Ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang may mas malaking misyon na naghihintay sa kanya. At sa araw ding iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa na hindi na siya muling mananatili sa anino. Sa mga sumunod na buwan, pinatunayan ni Cassandra na seryoso siya sa kanyang pagbabagong pananaw. Ang dati niyang walang malasakit na pamumuno ay napalitan ng mas makatao at mas maunawain. At ang lahat ng iyon ay dahil sa isang taong minsan niyang minamaliit. Sa bawat oras na magtatagpo ang kanilang mga mata, hindi na siya makatingin ng may galit o pangmamaliit. Sa halip, mayroong respeto at unti-unting namumuo na damdamin na hindi niya maipaliwanag. Ang dating malamig na CEO ay nagsisimula ng matutong maging tao. Habang unti-unti nang nagbabago ang imahe ni Elias sa kumpanya, nagsimula ring mabuo ang kanyang kakaibang koneksyon kay Cassandra. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabagong ito. Sa bawat sulok ng opisina, may mga matang hindi masaya, may mga pusong naiinggit, at may mga bibig na nagsimulang maghasik ng intriga. Sa isang board meeting, ilang linggo matapos mailigtas ni Elias si Don Ernesto, nagsalita ang isa sa mga senior board members na kilala sa pagiging makasarili, si Mr. Delgado. "Miss Cassandra," malamig ang tono nito. "Naririnig namin ang mga bulong-bulungan tungkol sa taong yan, si Elias. Sinasabi raw ninyo na gagawin ninyo siyang consultant ng kumpanya. Totoo ba iyon?" Tumingin si Cassandra sa kanila. Diretso ang tingin at walang takot. "Dahil naniniwala ako na hindi lahat ng kontribusyon sa kumpanya ay nakikita sa resume. Si Elias ay may manasakit at iyon ang kulang sa atin." Agad na kumunot ang noo ni Delgado. Ngunit wala siyang kwalipikasyon. Isa lang siyang janitor. Kung gagawin natin iyan, babagsak ang reputasyon ng kumpanya. Paano kung malaman ng mga investors na ang consultant natin ay dating tagalinis ng sahig? Nagbulungan ang iba pang miyembro. Halata ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Ngunit hindi nagpatinag si Cassandra. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ang chairman ngayon.
Wala kayong karapatang husgahan ang kakayahan ng isang tao base lamang sa posisyon niya. Samantala, habang nagaganap ang diskusyon, nakaupo si Elias sa labas ng conference room. Naririnig niya ang ilang bahagi ng usapan at ramdam niya ang bigat ng pagtutol sa kanya. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Siguro tama sila, bulong niya sa sarili. Hindi talaga ako nababagay sa mundong ito. Ngunit sa kanyang puso, nananatili ang tiwala sa sarili. Hindi niya hinangad ang posisyon o karangalan. Ang tanging nais niya lamang ay makatulong. Isang araw, habang naglilinis siya ng hallway, may lumapit na 2 empleyado na kilalang malapit kay Delgado. "Hoy Elias, patuya ng isa. Balita namin, malapit ka na raw maging boss namin. Baka naman makalimutan mo na kami kapag nakaupo ka na sa mesa." "Ha?" Napatawa ang isa pa. Ano kaya ang sasabihin ng mga kliyente kapag nalaman nilang ang consultant ng kumpanya? Mumiti lang si Elias. Marahang tumugon, "Kung ikakahiya ninyo ako, wala akong magagawa. Pero hindi ko hahayaang ikahiya ako ng konsensya ko. Basta may buhay akong naililigtas, sapat na iyon para sa akin." Nagulat ang dalawa sa sagot niya, ngunit agad ding umalis habang nagbubulungan. Alam nilang hindi siya kayang pabagsakin ng simpleng pang-asar. Samantala, si Cassandra ay patuloy na ipinaglaban si Elias. Madalas niyang kausapin ang kanyang ama tungkol dito. "Papa," sabi niya isang gabi habang binabantayan ang matanda sa kanilang mansyon, "naniniwala ako na si Elias ang kailangan natin. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa ating mga tao." Tumango si Don Ernesto. Mahina ngunit malinaw ang tinig. "Alam mo, anak, minsan may mga taong higit na karapat-dapat kaysa sa mga nakaupo sa taas." Si Elias ay isa sa kanila. Huwag mong hayaang durugin siya ng inggit at kasinungalingan. Nagpatuloy ang mga linggo at dumami ang intriga laban kay Elias. May mga chismis na ikinalat na kaya raw niya nailigtas si Don Ernesto ay dahil peke ang lahat. Na scripted ang ginawa niya upang makuha ang simpatya ng kumpanya. Ang ilan pa'y nag-imbento ng istorya na dati raw siyang nakulong dahil sa maling operasyon. Isang gabi, sa boarding house, dumating si Marco dala ang pahayagan. "Elias, tingnan mo to. May lumabas na article tungkol sa'yo. Sinasabi rito na isa kang poser at ginagamit mo lang ang kumpanya para umangat." Binasa ni Elias ang artikulo. Ngunit imbes na magalit, napangiti lang siya ng mapait. Ganito pala ang mundo. Kapag wala kang nagagawa, mali ka. Kapag may nagawa ka, mali ka pa rin. "Pero hindi ka ba lalaban?" tanong ni Marco, puno ng kaba. Umiling si Elias. "Ang katotohanan ay lumalabas din. Hindi ko kailangan ipagtanggol ang sarili ko sa kasinungalingan. Ang mahalaga, alam ko ang ginawa ko at alam ng Diyos kung ano ang totoo." Kinabukasan, muling humarap si Cassandra sa board meeting. Hindi na niya matiis ang kasinungalingan. Kung patuloy ninyong hahadlangan si Elias dahil sa kanyang nakaraan, mas pipiliin kong siya ang pagkatiwalaan kaysa sa inyong lahat. Ang kumpanya natin ay hindi dapat nakabatay sa kasinungalingan, kundi sa integridad at malasakit. Natahimik ang lahat. Ang ilan, bagamat tutol pa rin, ay hindi makatanggi sa katotohanan ng kanyang mga salita. Ngunit malinaw, ang paglalakbay ni Elias sa mundo ng kapangyarihan ay hindi magiging madali. Sa bawat hakbang niya pataas, may mga taong handang hilahin siya pababa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Elias, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong naniniwala sa kanya. At higit sa lahat, para sa CEO na unti-unting natutong makakita ng tunay na halaga ng isang tao. Mula nang igiit ni Cassandra ang pagtitiwala niya kay Elias sa harap ng board, lalong lumalim ang respeto ng mga empleyado sa kanya. Hindi lamang bilang janitor na nagligtas ng buhay, kundi bilang taong may dangal at paninindigan. Ngunit higit sa lahat, unti-unti ring nagbabago ang nararamdaman ni Cassandra sa kanya. Ang dating malamig na CEO, na walang ibang iniisip kundi pera at kapangyarihan,
ay nagsisimula ng tumingin kay Elias, hindi lang bilang isang bayani, kundi bilang isang tao na nais niyang makilala ng higit pa. Isang hapon, habang nakaupo si Elias sa maliit na hardin ng kumpanya at nagbabasa ng lumang librong medikal, lumapit si Cassandra. Hindi na ito ang CEO na nakataas ang kilay at punong-puno ng yabang. Ang itsura niya ay mas payapa, halos may halong kaba pa nang maupo siya sa tabi ni Elias. Hindi ko alam na mahilig ka pa ring magbasa ng mga libreng ganyan. Wika ni Cassandra habang tinatapunan ng tingin ang hawak niyang libro. Ngumiti si Elias, hindi inaalis ang tingin sa pahina. Hindi ko ito kayang bitawan. Kahit wala na ako sa ospital o paaralan, para sa akin, ito pa rin ang paraan para manatili akong handa. Tahimik na nagmasid si Cassandra. Pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nakitang maliit si Elias. Bagkus, nakikita niya ang isang taong may dignidad, disiplina at pusong puno ng malasakit. Elias, maingat niyang sabi, may tanong ako sa'yo. Hindi ka ba nagagalit sa akin? Sa lahat ng sinabi ko noon, sa lahat ng ginawa kong pangmamaliit, saglit na isinara ni Elias ang kanyang libro at tumingin sa kanya. Nasaktan ako, oo, pero hindi ako nagalit. Sanay na akong maliitin ng mga tao. Ang mahalaga, hindi ko hinahayaan na ang tingin nila ang magtakda kung sino ako. Napayuko si Cassandra. Kasi ako, madalas kong hayaan na ang pride ang magtakda ng mga desisyon ko. Ikaw, kahit maliitin, nananatiling totoo sa sarili. Nagtagal ang kanilang pag-uusap. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas na silang nakikitang magkasama. Hindi bilang CEO at janitor, kundi bilang 2 taong unti-unting natututo mula sa isa't isa. May mga pagkakataong nagkakape sila sa pantry at minsan ay nakikitang sabay na kumakain ng tanghalian sa kantina. Isang bagay na ikinagulat ng lahat ng empleyado. Grabe, ang ganda ng tandem nila no, bulong ng isang staff. Sino mag-aakalang ang istriktang CEO ay makikitang nakatawa kasama ang janitor. Ngunit hindi lang mga empleyado ang nakapansin. Si Marco, ang matalik na kaibigan ni Elias, ay napansin din ang pagbabago. Elias, parang kakaiba ka na ngayon, wika niya isang gabi sa boarding house. Lagi kang mumingiti. At si Miss Cassandra, iba na rin ang tingin sa'yo. Sigurado ka bang trabaho lang ang habol nyo sa isa't isa? Umiling si Elias, ngunit hindi maitago ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Wala akong iniisip na ganoon, Marco. Isa siyang CEO, anak ng pinakamayamang tao. Ako, isang janitor lang. Ngunit ngumisi si Marco. Baka sa puso niya, hindi ka lang janitor. Samantala, si Cassandra ay nagsimulang makita ang tunay na halaga ng mga simpleng bagay. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng trabaho, inimbitahan niya si Elias na sabayan siya sa pag-uwi. Hindi sila dumaan sa magarang kotse niya. Sa halip, naglakad sila sa kahabaan ng kalye, kumain ng fishball at kwek-kwek sa tabi. Hindi ko naaalala ang huling beses na ginawa ko to, sabi ni Cassandra habang kinakagat ang fishball. Lagi kasi akong nasa mamahaling restaurant, pero iba pala ang pakiramdam dito. Simple pero masaya. Mumiti si Elias. Minsan kasi, hindi nasusukat ang saya sa halaga ng pagkain. Nasa kasama mo yon. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa saglit na iyon, may kakaibang init na bumalot sa kanilang dalawa. Hindi nila kailangan ng mga salita upang ipahayag ang nararamdaman. Ang simpleng tinginan ay sapat na upang malaman nilang may namumuo ng koneksyon na higit pa sa respeto. Ngunit sa kabila ng unti-unting paglalim ng kanilang samahan, may kaba pa rin sa puso ni Cassandra. Natatakot siya na baka maliitin siya ng board, ng lipunan o ng kanyang sariling ama kung sakaling lumalim pa ang relasyon nila ni Elias. Ngunit sa bawat sandali na kasama niya ang binata, unti-unti niyang natutunang hawag ng alintanahin ang iniisip ng iba. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang ama tungkol dito. Papa, mahina niyang sabi habang nakaupo sila sa veranda. Ano ang gagawin mo kung sakaling may nagustuhan akong tao na hindi katulad natin? Mumiti si Don Ernesto, marahang hinawakan ang kamay ng anak.
Kung siya ang dahilan ng tunay mong ngiti, Cassandra, wala akong dahilan para tutulan. Naluha si Cassandra sa narinig. Para bang binigyan siya ng pahintulot na sundan ang kanyang puso kahit pa hindi iyon naaayon sa inaasahan ng lipunan. At mula sa gabing iyon, hindi na niya itinago sa sarili na si Elias ay higit pa sa isang empleyado. Isa itong taong unti-unting bumabago ng kanyang pagkatao at marahil isang araw magiging dahilan din ng kanyang tunay na kaligayahan. Habang patuloy na lumalalim ang pagkakaunawaan ni Cassandra at Elias, dumating naman ang isang araw na muling bumukas ang pintuan ng nakaraan ni Elias. Isang pintuang matagal na niyang isinara at pilit na nilimot. Isang tanghali sa lobby ng kumpanya, abala si Elias sa pag-aayos ng ilang halaman nang biglang pumasok ang isang babae. Maganda ito, disente ang pananamit at halatang galing sa propesyon ng medisina dahil dala-dala nito ang isang bag na pangdoktor. Ang mga mata nito ay diretso at puno ng tiwala sa sarili. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Elias, bigla itong natigilan. Elias, mahina ngunit puno ng pagkabiglang wika ng babae. Namilog ang mga mata ni Elias, natigilan at saglit na hindi nakapagsalita. Clara, bulong niya. Halos pabulong na narinig lamang niya. Nagbulungan ang mga empleyado. Sino ang babaeng ito? Bakit tila kilala siya ni Elias? Lumapit si Clara, ang kanyang dating kasintahan at dating kaklase sa medisina. Akala ko, hindi na tayo muling magkikita. Anong ginagawa mo rito? Bakit janitor ang trabaho mo? Ramdam ni Elias ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Umiling siya, sinusubukang manatiling kalmado. Ito na lang ang kinaya ng kapalaran ko, Clara. Hindi lahat ng pangarap natutupad. Ngunit hindi agad bumitaw si Clara. Pero ikaw ang pinakamagaling noon sa atin. Ikaw ang palaging inaasahan ng mga propesor. Paano ka nauwi dito? Bago pa man makasagot si Elias, bumaba mula sa elevator si Cassandra. Nakita niya ang eksena at agad niyang napansin ang bigat sa mukha ni Elias. Lumapit siya at maingat na nagtanong, Elias, kilala mo ba siya? Sandaling natahimik si Elias bago sumagot. Oo, siya si Clara, dati kong kaklase at dati kong mahal. Nagulat ang lahat sa narinig. Si Cassandra ay hindi makapaniwala. Bagamat hindi niya inaasahan, nakaramdam siya ng kakaibang kirot sa dibdib. Umupo sila sa isang malapit na conference room at doon nagsimula ang pagbabalik tanaw. Naalala mo pa ba? Tanong ni Clara, nakatitig kay Elias. Noong nasa huling taon na tayo sa medisina, sabay nating pinangarap na maging doktor. Pinangarap nating na magtayo ng ospital para sa mga mahihirap. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Tumamos si Elias, mabigat ang boses. Oo, hindi ko makakalimutan. Isang pasyente ang namatay sa ating harapan, hindi dahil sa pagkukulang natin, kundi dahil sa ospital na pinagtatrabahuan natin noon. Walang sapat na gamit, kulang sa atensyon. At ako, sinisi ko ang sarili ko. Napaluha si Clara. Hindi mo kasalanan yon, Elias, pero pinili mong lumayo. Umalis ka nang hindi nagpapaalam. Iniwan mo ako, iniwan mo ang pangarap natin. Tahimik lang si Elias, nakatingin sa kanyang mga kamay. Wala akong lakas noon, Clara. Sa isip ko, kung hindi ko kayang iligtas ang isang tao, paano pa ang iba? Kaya pinili kong lumayo at hanapin ang katahimikan. Ngunit hindi ganoon kadali para kay Clara. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin? Naghintay ako, umaasa na babalik ka, pero wala. Hanggang sa mabalitaan ko na lang na wala ka na sa larangan ng medisina. Tahimik na nakinig si Cassandra. Sa bawat salitang naririnig niya, mas lalo niyang nauunawaan ang bigat ng dinadala ni Elias. Ang lalaking inaakala niyang simpleng matatag ay may sugat pala na mas malalim kaysa sa inaasahan. Matapos ang pag-uusap, lumapit si Cassandra kay Elias. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umiling si Elias. Hindi ko nais na maalala pa. Sa tuwing naaalala ko, bumabalik lahat ng sakit, kaya mas pinili kong magtago sa likod ng simpleng trabaho. Hinawakan ni Cassandra ang kanyang braso. Ngunit Elias,
Hindi mo kailangang tumakas sa nakaraan mo. Hindi kasalanan ang pagkakamali ng sistema. At hindi kasalanan ang hindi mo pagkakaroon ng pagkakataon. Ang mali ay ang hayaan mong kainin ka ng sakit. Sa sandaling iyon, muling tumulo ang luha ni Elias. Ang damdaming matagal niyang ikinulong, na yun ay unti-unting bumabalik. Ngunit sa kabilang banda, ang pagbabalik ni Clara ay hindi lamang nagdala ng alaala. Naging dahilan din ito upang muling mapagtanto ni Elias na hindi pa tapos ang laban. At para kay Cassandra, naging hamon ito. Handa ba siyang tanggapin ang buong pagkatao ni Elias, kasama ang lahat ng sugat ng kanyang nakaraan? Sa katahimikan ng conference room, 3 puso ang nagbanggaan. Ang isa'y puno ng sugat ng nakaraan, ang isa'y puno ng hiya at paghanga, at ang isa'y puno ng alaala ng pag-ibig na iniwan ngunit hindi nalimot. At mula sa gabing iyon, hindi na magiging katulad ng dati ang samahan nila. Hindi pa man tuluyang natatanggap ni Elias ang bigat ng pagbabalik ni Clara sa kanyang buhay. Isang mas malaking pagsubok ang dumating, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin para kay Cassandra at sa buong kumpanya. Isang buwan matapos ang pagbubunyag ng kanyang nakaraan, isang malaking proyekto ang inilunsad ng Vergara Holdings, ang pagtatayo ng isang modernong medical facility na layong magbigay ng abot-kayang lunas para sa mga mahihirap. Ito ang ideya ni Cassandra na hinikayat ng mga prinsipyo at pananaw na natutunan niya kay Elias. Ngunit hindi lahat ng nasa board ay sumang-ayon. Isang gabi, habang nasa meeting, muling tumayo si Mr. Delgado. Miss Cassandra, hindi ako tutol na gumawa tayo ng proyekto. Pero bakit kailangan si Elias ang mamuno sa medical planning? Ano ang sasabihin ng mga investors kung isang dating janitor ang nasa likod ng malaking proyektong ito? Tumayo si Cassandra. Malamig ngunit matatag ang boses. Si Elias ay hindi lamang janitor. Siya ay may kaalaman at karanasan, higit pa sa marami sa atin dito. At higit sa lahat, siya ang may puso para sa proyektong ito. Kung wala siya, hindi magiging totoo ang layunin natin. Lalong nag-init si Delgado. Kung ipipilit ninyo, huwag ninyo akong asahan na susuporta. Hindi ko ilalagay sa peligro ang pangalan ko dahil lang sa isang taong may kwento ng kabiguan. Natahimik ang buong silid. Ang iba ay halatang nag-aalinlangan, natatakot na baka bumagsak ang proyekto dahil sa intriga. Ngunit para kay Elias, ito ang pagkakataong hindi na niya maaaring takbuhan. Tumayo siya kahit nanginginig ang mga kamay. Kung tutol kayo sa akin, tatanggapin ko, pero hindi ko tatanggapin na ipagsawalang bahala natin ang mga taong nangangailangan. Ang proyektong ito ay hindi para sa akin o kay Miss Cassandra. Ito ay para sa libu-libong mahihirap na hindi kayang magpagamot. Kung kinakailangan, gagawin ko ito kahit walang pangalan nyo sa likod ko. Napatitig si Delgado ngunit bago pa siya makapagsalita. Nagsalita si Don Ernesto mula sa kabilang dulo ng mesa. Mahina ang kanyang katawan, ngunit matatag ang kanyang tinig. Kung wala si Elias, baka wala na ako ngayon. Kung kaya niyang iligtas ang buhay ko, mas kaya niyang iligtas ang mas marami. Ang pangalan ko ay mananatiling kasama sa proyektong ito at walang makakapigil. Muling nagbulungan ang board. Sa wakas, napilitan silang tanggapin na hindi nila kayang kontrahin ang mismong chairman. Ngunit kasabay nito, nagsimula ang mas matinding laban. Makalipas ang ilang linggo, habang pinaplano na ang pasilidad, biglang nagkaroon ng problema. Nagkansela ang isa sa pinakamalaking investors ng kanilang pondo. Lumabas sa pahayagan ang mga artikulong may bahid ng paninira laban kay Elias. Pinaparatangan siyang huwad at sinasabing hindi siya karapat-dapat mamuno sa isang proyektong medikal. Sa opisina, halos lahat ng empleyado ay natigilan habang binabasa ang balita. Tingnan ninyo, sinasabi rito na wala raw sapat na lisensya si Elias at nagkukunwari lang siyang marunong. Mabilis na kumalat ang tsismis. Ang mga taong dati humahanga, ngayon ay muling nagtatanong. Ang ilan ay muling bumalik sa pangmamaliit. Nakaupo si Elias sa gilid ng opisina, hawak ang diaryo, tahimik na nakatingin sa headline.
Dumating si Cassandra at marahas na kinuha iyon mula sa kanya. Huwag mong intindihin to. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang ni Delgado at ng mga taong ayaw makita kang umaangat. Umiling si Elias. Hindi nila kailangang mag-imbento, Cassandra. Ang totoo, wala talaga akong lisensya. Hindi ako doktor sa papel. At iyon ang pinakamasakit na bahagi. Kahit anong galing ko, sa mata ng batas at lipunan, janitor pa rin ako. Hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay. Ngunit sa mata ng mga taong iniligtas mo, ikaw ang doktor at sa mata ko, higit ka pa sa lahat ng lisensyado. Hindi tayo titigil, lalaban tayo. Ngunit dumating ang mas matinding pagsubok. Isang grupo ng mga pasyente mula sa lumang klinikang pinangasiwaan ni Elias noon ang nagreklamo. Sinasabing nagkulang daw siya at hindi na ibigay ang tamang lunas. Pinangunahan ito ng isang matandang lalaki na halatang inutusan at binayaran ni Delgado upang sirain ang pangalan ni Elias. Kung hindi siya nagpakilala bilang marunong noon, hindi sana lumala ang sakit ko. Sigaw ng matanda sa harap ng mga kamera ng media. Agad namang sinabayan ang ilan pang pasyenteng pinilit na magpatotoo laban kay Elias. Kumalat ang balita. Sa loob lamang ng isang araw, mula sa pagiging bayani, naging kontrobersyal na pangalan si Elias. Ang mga empleyado ay muling nagduda, ang ilan ay nagsimulang umiwas, at ang ilan na may nagtanong kung karapat-dapat pa ba siyang pagkatiwalaan. Sa opisina, hawak ni Cassandra ang cellphone habang pinapanood ang balita. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Kita mo, Elias? Lahat ito ay gawa-gawa lang. Si Delgado ang nasa likod nito. Tahimik si Elias. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kahit anong gawin ko, Cassandra, wala akong laban sa pera at impluwensya nila. Ang totoo, wala akong lisensya. At yun ang ginagamit nila laban sa akin. Hinawakan ni Cassandra ang kamay niya, mahigpit. Kung ganoon, lalabanin natin sila hindi gamit ang kasinungalingan, kundi ang katotohanan. Dahil kahit ilang ulit kanilang dungisan, hindi nila mabubura ang katotohanang marami kang nailigtas na buhay. Sa mga salitang iyon, muling nagkaroon ng lakas si Elias. Ngunit alam nilang magsisimula na ang pinakamatinding laban sa kanilang buhay. Dumating ang mga linggo na para bang lahat ng bigat ng mundo ay sabay-sabay na bumagsak kay Elias. Ang kanyang katapatan sa proyekto at ang pagtutol niya sa pandaraya ng mga kontraktor ay hindi pinalampas ng mga taong may hawak ng kapangyarihan. Nagsimula silang gumawa ng mga hakbang upang pabagsakin ang kanyang pangalan at pati na rin ang kumpiyansa ng mga tao sa kanya. Isang umaga, habang papasok si Elias sa kumpanya, sinalubong siya ng bulungan at mga matang puno ng pagdududa. May hawak na diaryo ang ilang empleyado at napalathala sa unang pahina ang headline. Janitor na nagpapanggap bilang doktor, inakusahan ng malpractice noon. May larawan pa si Elias na kuha mula sa kanilang ospital noong siya'y estudyante pa. Napatigil siya sa pintuan. Hindi niya inasahan na muling bubuksan ng mundo ang kanyang sugat mula sa nakaraan. Habang binabasa ng mga empleyado ang artikulo, hindi maiwasan ang ilan na maniwala. Totoo ba to? Ibig sabihin, may namatay na pasyente noon dahil sa kanya? Bulong ng isa. Kaya pala tumigil siya sa medisina. Dagdag pa ng iba, sumiklab ang intriga. Si Delgado na halatang nasa likod ng lahat ay agad na kumilos. Sa board meeting, malakas ang kanyang tinig. Ayan na ang sinasabi ko. Hindi siya karapat-dapat. Isa siyang mapanganib na tao na nagtatago sa likod ng pagkukunwari. Kung hindi natin siya aalisin ngayon, malulunod sa kahihiyan ang kumpanya. Tahimik si Cassandra, ngunit sa loob niya'y nag-aalab ang galit. Alam niyang kasinungalingan ang lahat. Ngunit paano niya maipagtatanggol si Elias kung ang ebidensya ng nakaraan ay ginagamit laban sa kanya? Nang gabing iyon, kinausap niya si Elias. Nakaupo sila sa rooftop ng gusali. Tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Elias, malungkot na wika ni Cassandra. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi nila. Alam kong hindi ikaw ang may kasalanan. Ngumiti si Elias ng mapait, pero hindi ko rin may tatanggi na may pasyenteng namatay noon. Hindi ko kasalanan, pero naroon ako. At simula noon, iniwan ko ang lahat. Pero hindi ka tumigil sa pagiging tao,
Mariin na sagot ni Cassandra. Hindi mo hinayaang kainin ka ng kasakiman. At ngayon, sinisira ka nila dahil natatakot silang mahubaran ang totoo nilang anyo. Ngunit hindi lang pangalan ni Elias ang naapektuhan. Ilang araw matapos lumabas ang balita, nagsimulang umatras ang mga investors mula sa medical facility project. Hindi namin kayang ipagsapalaran ang aming pera sa proyektong pinamumunuan ng isang taong may masamang record. Wika ng isa sa kanila. Nayanig ang kumpanya. Sa mga mata ng ilan, kasalanan lahat ni Elias. Kung hindi siya gumating sa buhay natin, hindi tayo malulubog sa ganitong kahihiyan, sigaw ng isang direktor. Dumating ang sandali na pinatawag si Elias sa opisina ni Don Ernesto. Mahina na ang boses ng chairman, ngunit puno pa rin ng otoridad. Elias, wika niya, hindi ko dududa ang integridad mo. Pero hindi lahat ay katulad ko na naniniwala sa iyo. Kung patuloy kang naririto, baka tuluyan ng gumuho ang kumpanya. Napayuko si Elias. Kung iyon po ang makakabuti, handa akong umalis. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, dumating si Cassandra. Hindi ka aalis, Elias. Kung aalis ka, lalabas na tama ang mga kasinungalingan nila. Hindi ka manaperpekto, pero mas malinis ka kaysa sa kanila. Kung aalis ka, iiwan mo akong mag-isa sa laban. Nagkatinginan silang dalawa at sa titig ni Cassandra ay nakita ni Elias ang tiwala na matagal na niyang hinahanap mula sa iba. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Kinabukasan, dumating ang pinakamalaking dago. May grupo ng mga tao, mga kamag-anak ng pasyenteng namatay noon, na nagprotesta sa harap ng kumpanya. May dala silang mga plakad na may nakasulat na mamamatay tao. At huwag hayaang hawakan ng janitor ang kinabukasan ng mga pasyente. Habang nakatayo si Elias sa loob ng gusali at pinagmamasdan ng eksena, ramdam niya ang matinding sakit. Hindi dahil sa mga sigaw, kundi dahil alam niyang walang pakialam ang mga tao sa katotohanan. Ang masakit, ang mundong ito'y mas naniniwala sa ingay kaysa sa katotohanan. Lumapit si Marco at hinawakan ang kanyang balikat. Elias, kaya mo to, hindi ka nag-iisa, nandito kami. Ngumiti si Elias, bagaman puno ng luha ang kanyang mga mata. Kung totoo yan, Marco, kailangan kong lumaban. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng taong umaasa na may magtatayo ng sistemang hindi mabibili ng pera. Ngunit alam niyang sa laban na ito, maaaring mawala ang lahat sa kanya. Ang tiwala ng kumpanya, ang reputasyon na unti-unti niyang binubuo, at higit sa lahat, ang pag-ibig na nagsisimula pa lamang mamulaklak sa pagitan nila ni Cassandra. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng lahat ng bulung-bulungan at kasinungalingan, naramdaman ni Elias ang tunay na bigat ng salitang pagbagsak. Mabigat ang mga araw na sumunod, matapos ang pagbagsak ng pangalan ni Elias. Ang mga dyaryo at social media ay puno ng artikulo at post na humahaton sa kanya. Sa bawat sulok ng kumpanya, may mga matang hindi makatingin ng diretso at kung minsan na may mga palihim na biro at panlalait. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may iilang tao pa rin na nanatiling nakatindig sa tabi niya. Si Cassandra, si Marco at si Don Ernesto. Isang gabi habang mag-isa si Elias sa kanyang maliit na kwarto sa boarding house, nakaharap siya sa lumang kahon na itinago niya ng matagal. Doon nakalagay ang kanyang mga lumang libro sa medisina, ilang gamit mula sa kanyang pag-aaral, at isang lumang larawan nila ni Clara noong magkasama pa silang nangangarap. Isa-isa niyang hinaplos ang mga ito at sa bawat pagtingin ay bumabalik ang mga alaala. Hindi ko kayang sumuko, bulong niya sa sarili. Hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, nagpunta siya kay Cassandra. Nakaupo ito sa kanyang opisina, pagod ngunit handang makinig. Cassandra, seryoso ang tinig ni Elias. Hindi ako tatakas. Hindi ko hahayaang manatiling kasinungalingan ang nakatala sa pangalan ko. Lalaban ako. Tumingin si Cassandra sa kanya at sa mga mata niya ay may halong kaba at paghanga. Paano mo gagawin yon? Labanan ang mga taong may pera, impluwensya at kapangyarihan? Sa pamamagitan ng katotohanan, mariin niyang sagot. At kung kakailanganin, babalik ako sa ospital, hindi bilang doktor kundi bilang saksi. Kailangan nilang marinig ang tunay na nangyari. Sumama si Cassandra sa kanya sa araw ng pagharap sa media.
Sa harap ng maraming mamamahayag, tumayo si Elias, tahimik ngunit matatag. Marami ang nagsasabing ako ang dahilan ng pagkamatay ng isang pasyente noon. Pero ang totoo, isa akong estudyante na walang hawak na kapangyarihan. Ang ospital na iyon ay kulang sa kagamitan. At ang pasyente ay hindi nabigyan ng tamang pag-aalaga dahil sa kapabayaan ng mga nasa itaas. Ako ang sinisi dahil ako ang pinakamadaling sisihin. At oo, umalis ako dahil hindi ko kayang dalhin ang bigat na yon. Pero hindi ako mamamatay tao at hindi ko kailanmang niloko ang sinuman. Tahimik ang lahat. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong, ngunit tumindig si Cassandra at nagsalita. At kung pagdududahan ninyo pa siya, tingnan ninyo ang aking ama. Buhay siya ngayon dahil sa lalaking ito. Kaya niyang iligtas ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, naniniwala akong kaya niyan iligtas ang iba. Ang pahayag na iyon ang nagsilbing apoy na muling nagpaalab ng tiwala ng ilan sa publiko. Muling nagsimula ang diskusyon, ngunit ngayon ay hindi na puro paninira. May mga taong nagsimulang magtanong, bakit nga ba hindi imbestigahan ang ospital noon? Bakit si Elias lang ang sinisi? Samantala, si Marco ay hindi ring tumigil sa pagtulong. Pinuntahan niya ang ilang dating propesor ni Elias at humingi ng mga pahayag. May ilan na nagsabi, si Elias ang pinakamatalino sa klase at isa ring may pinakamatibay na prinsipyo. Hindi siya ang tipong magpapabaya. Ang mga testimonya na iyon ay nagsilbing dagdag na patunay na ang mga paratang laban kay Elias ay walang sapat na batayan. Ngunit hindi doon natapos ang laban. Sa loob ng kumpanya, muling kumilos si Delgado at ang kanyang mga kasabwat. Gumawa sila ng bagong plano upang tuluyang tanggalin si Elias. Ngunit sa pagkakataong ito, mas handa na ang binata. Isang gabi, dumating si Clara at kinausap si Elias. Alam kong mahirap pa rin para sa iyo ang lahat ng ito. Pero Elias, kailangan mong bumalik. Kailangan mong ipagpatuloy ang pangarap mo. Hindi para sa akin, hindi para sa kanila, kundi para sa lahat ng taong nangangailangan. Napatingin si Elias sa kanya at doon niya napagtanto, hindi siya pwedeng manatili na lamang sa anino ng nakaraan. Kailangan niyang muling bumangon. Hindi bilang isang janitor na nagtatago, kundi bilang isang tao na handang lumaban para sa tama. Sa tulong ni Cassandra at Clara, nagsimula siyang muling magsaliksik. Gumawa siya ng plano kung paano mapapabuti ang medical facility project gamit ang kanyang kaalaman sa medisina at malasakit sa mga tao. Nagpresenta siya sa board at sa kabila ng mga pagtutol, nakumbinsi niya ang ilan dahil sa linaw ng kanyang ideya at tapat na layunin. Hindi ko sinasabing ako ang solusyon, sabi niya sa huli. Ngunit kung may magagawa ako para hindi na maulit ang nangyari noon, gagawin ko. Hindi ko hahayaang may ibang mawalan ng mahal sa buhay dahil sa kapabayaan. Tahimik ang board, kahit si Delgado ay walang masabi sa mga oras na iyon. Ang ibang miyembro ay nagsimulang makakita ng bagong liwanag, hindi lang sa proyekto kundi kay Elias mismo. At sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga empleyado at ilang investors. Bagamat hindi pa tuluyang malinis ang pangalan niya, nagsimula na muli siyang bumangon. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Cassandra palabas ng kumpanya, nagsalita ito, Elias, kahit anong mangyari, nasa tabi mo ako. Hindi na ako papayag na ikaw ay muling bumagsak ng nag-iisa. Napatingin si Elias sa kanya at ngumiti. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng pag-asa na hindi lang siya babangon, kundi may mga taong sasalo sa kanya sakaling muli siyang madapa. At sa gabing iyon, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang laban. Hindi na para sa sarili lang, kundi para sa lahat ng taong umaasa na ang katotohanan at malasakit ay mananaig laban sa kasinungalingan at kasakiman. Mabilis ang pag-ikot ng mga araw matapos muling bumangon si Elias mula sa malupit na pagbagsak na dinanas niya. Bagamat hindi pa lubusang malinis ang kanyang pangalan sa mata ng publiko, nagsisimula ng magbago ang ihip ng hangin. Unti-unti nang natututo ang mga tao na makinig sa kanyang paninindigan at kilalanin ang kanyang integridad. Ngunit higit sa lahat,
may isang bagay na hindi niya inaasahan, ang unti-unting paglago ng damdamin sa pagitan nila ni Cassandra. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagpupulong tungkol sa medical facility project, inimbitahan ni Cassandra si Elias na magpahinga sa isang maliit na hardin sa liod ng kumpanya. Tahimik ang paligid, tanging ingay ng mga kuliglig at mahinaang hangin ang naririnig. Salamat sa pagpunta, bungad ni Cassandra habang nakatingin sa mga bulaklak na nakatanim doon. Minsan, nakakalimutan kong may ganitong lugar dito sa kumpanya. Lagi na lang trabaho, pera. At problema ang iniisip ko. Umupo si Elias sa tabi niya, nakatitig din sa paligid. Minsan kailangan talagang huminto sandali. Kung puro laban at trabaho lang, makakalimutan na natin kung bakit tayo lumalaban. Napangiti si Cassandra, ngunit agad ding naging seryoso. Elias, matagal ko nang gustong itanong sa iyo ito. Bakit ka laging handang tumulong kahit hindi ka naman obligadong gawin? Bakit mo ako at ang pamilya ko tinulungan kahit ilang beses kitang minamaliit? Saglit na natahimik si Elias bago sumagot. Kasi alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Alam ko ang pakiramdam ng matapakan at maliitin. Ayaong maranasan yun ng iba. At kahit paano, gusto kong maging dahilan para may masagip kahit isang tao lang. Tumingin si Cassandra sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi niya naitago ang luha na unti-unting pumatak sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. At hindi ko rin alam kung paano ako hihingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Marahang itinapat ni Elias ang kanyang kamay upang punasan ang luha niya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang nakikita ko ngayon ay hindi ang babaeng minamaliit ako noon, kundi ang babaeng natutong makita ang halaga ng isang simpleng tao. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sapat na ang katahimikan upang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Elias, mahinang bulong ni Cassandra, natatakot akong sabihin ito, pero kailangan kong maging totoo. Hindi na lang respeto ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi na lang paghanga. Mahal na kita. Napatingin si Elias, nagulat, ngunit sa likod ng pagkabigla ay naroon ang matagal na niyang itinatagong damdamin. Cassandra, matagal ko nang sinusubukang pigilan ang nararamdaman ko. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi pwede dahil CEO ka at ako lang ang janitor na pilit bumabangon mula sa nakaraan. Pero ngayon, hindi ko na rin kayang itanggi. Mahal din kita. Naluha si Cassandra at agad na niyakap si Elias. Sa gabing iyon, wala nang hadlang. Hindi CEO at janitor ang nagtagpo, kundi dalawang pusong parehong sugatan nung natutong magilom dahil sa isa't isa. Ngunit ang pag-amin ng damdamin ay hindi nangangahulugang madali na ang lahat. Kinabukasan, habang papasok sila sa kumpanya, napansin nila ang mga matang nakatingin. Ang mga bulungan ay mabilis kumalat. Si Cassandra at si Elias? Totoo ba? Imposible. Paano naging sila? Lumapit ang isang empleyado na kilala sa pagiging prangka. Miss Cassandra, totoo ba ang naririnig namin na may relasyon kayo sa janitor? Matatag ang tingin ni Cassandra nang sumagot, oo, at hindi ko ikinahihiya. Kung siya man ay janitor sa tingin ninyo, sa akin siya ang taong nagligtas ng buhay ng ama ko at nagturo sa akin ng tunay na halaga ng malasakit. At kung iyon ang tatawaging kahinaan, mas gugustuhin kong maging mahina kaysa maging bulag sa katotohanan. Napanganga ang lahat, ngunit sa likod ng kanyang tapang, ramdam ni Cassandra ang bigat ng mga posibleng kalabanin. Alam niya na hindi matatapos ang intriga at panghuhusga. Ngunit sa tabi niya, si Elias ay nakahandang ipaglaban siya, gaya ng ipinaglaban nito ang katotohanan noon. Sa isang pribadong pag-uusap, kinausap ni Don Ernesto ang kanyang anak. Anak, sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Hindi magiging madali ang daan na pinili mo. Ngumiti si Cassandra. Oo, Papa. Dahil ngayon, hindi lang isip ang pinapairal ko. Natutunan kong makinig sa puso. At ang puso po'y malinaw na nagsasabi,
Si Elias ang taong kasama kong haharapin ang lahat. Tumango si Don Ernesto, may ngiti sa labi. Kung ganoon anak, wala akong tutol. Nakikita ko sa kanya ang dangal na matagal ko nang hinahanap sa mundo ng negosyo. At kung siya ang makakapagbigay sa iyo ng tunay na kaligayahan, susuportahan ko kayo. Sa wakas, natagpuan ni na Elias at Cassandra ang lakas ng loob na ipahayag ang kanilang damdamin. Ngunit kasabay ng pagmamahalan ay ang mas malaking laban na kailangan nilang harapin. Ang lipunan na hindi kailanmang mawawalan ng panghuhusga at ang mga kalaban na gagawin ang lahat upang sila'y paghiwalayin. At sa bagong yugto ng kanilang buhay, handa na silang magkasamang tumintik, hindi bilang magkaibang tao mula sa magkaibang mundo, kundi bilang dalawang pusong nagkakaisa para sa laban ng katotohanan at pag-ibig. Lumipas ang ilang buwan matapos ang lahat ng laban, intriga at pagbagsak na dinaanan ni Elias. Unti-unting naghilom ang mga sugat ng nakaraan at kasabay nito ay ang unti-unting paghusbong ng bagong pag-asa para sa kanya at kay Cassandra. Ang proyekto para sa medical facility na dati halos mabasura dahil sa paninira, ngayon ay muling bumangon. Sa pangunguna ni Cassandra at sa matibay na prinsipyo ni Elias, natapos ito ng may integridad at malasakit. Isang araw, nagdaos sila ng engrandeng pagbubukas ng pasilidad. Puno ang lugar ng mga tao, mga opisyal, mga empleyado, mga mamamahayag, at higit sa lahat, mga ordinaryong mamamayan na inaasahang makikinabang sa bagong ospital. Sa entablado, magkasamang tumayo sina Cassandra at Elias. Ngayon, panimula ni Cassandra habang hawak ang mikropono. Hindi lang ito gusali, ito ay simbolo ng pagbabago. Simbolo na ang ating kumpanya ay hindi na lamang para sa kita, kundi para sa tao. Nagpalakpakan ng lahat. Pagkatapos, siya mismo ang nag-abot ng mikropono kay Elias. Sandaling nag-atubili ito, ngunit sa huli ay kumindig ng buong tapang. Marami ang nagtanong kung bakit ako nandito. Marami ang nagsabi na hindi ako karapat-dapat. Ngunit ngayon, hindi ko na kailangang ipagtanggol ang sarili ko. Ang ospital na ito ang magiging sagot. Ang bawat buhay na maililigtas dito ang magsisilbing katibayan na ang malasakit at katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa kasinungalingan at kasakiman. Muling nagpalakpakan ang lahat. At sa puntong iyon nakita ni Elias ang pag-asa na matagal na niyang hinahanap. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula nang magbago ang takbo ng kumpanya. Ang mga empleyado na dati natatakot magsalita ay ngayon ay nagkaroon ng boses. Si Cassandra, na noon ay kilala sa pagiging malamig at mapanghusga, ay naging inspirasyon ng mga tao dahil sa kanyang makataong pamumuno. At si Elias, bagamat nanatiling simple, ay naging haligi ng integridad na hindi lamang ng kumpanya kundi ng buong komunidad. Isang gabi, sa pribadong hapunan sa mansyon ng mga Vergara, kinausap ni Don Ernesto ang kanyang anak at si Elias. Anak, matagal kong hinintay ang araw na ito. Akala ko sa yaman at negosyo ko makikita ang aking pamana. Pero ngayon, napagtanto ko mas mahalaga ang iniwang aral kaysa sa iniwang kayamanan. At ikaw, Elias, ikaw ang nagpamulat sa amin doon. Napayo ko si Elias na hihiya. Don Ernesto, hindi ko naman po intensyon na baguhin ang lahat. Gusto ko lang po talagang makatulong. Mumiti ang matanda at doon ka nagtagumpay. Ang isang taong walang intensyong maghari, siya ang karapat-dapat na igalang. Samantala, si Marco na lagi nang nasa tabi ni Elias mula pa noon, ay hindi rin naiwan sa pagbabago. Nakahanap siya ng magandang trabaho sa ospital bilang assistant administrator bulan ng rekomendasyon mismo ni Elias at Cassandra. Hindi ko akalain na makakarating tayo rito, Elias, ani Marco isang gabi. Mula sa boarding house hanggang dito, parang panaginip. Ngumiti si Elias. Totoo, Marco, pero lahat ng ito hindi lang dahil sa akin, dahil sa lahat ng taong naniwala kahit kailan ay hindi ako perpekto. Hindi rin nawala si Clara sa larawan. Bagamat may mga sugat pa sa pagitan nila, pinili niyang manatili bilang kaibigan. Siya ngayon ay tumutulong bilang head doctor ng pasilidad at kahit may bahid ng nakaraan,
Natutunan na nilang magpatawad sa isa't isa. Ngunit higit sa lahat, sa bawat gabi na magkasama sina Cassandra at Elias, mas malinaw ang kanilang landas. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sa hardin kung saan unang lumalim ang kanilang ugnayan, biglang tumigil si Elias at humarap kay Cassandra. "Cassandra," wika niya, "hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa iyo. Pero sa lahat ng pinagdaanan natin, natutunan kong hindi lahat ay tungkol sa kung saan ka galing o anong meron ka. Ang mahalaga kung saan ka papunta at kung sino ang kasama mo." Napatitig si Cassandra sa kanya at may iming puno ng damdamin ang isinagot. "At ako natutunan kong hindi lahat ay pera at kapangyarihan. Ang tunay na kayamanan ay makasama ang taong handang ibigay ang lahat, kahit wala siyang inaasahang kapalit. At ikaw iyon, Elias." Sa ilalim ng mga bituin, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako. Pangakong hindi na sila pagpapadala sa takot, sa intriga o sa nakaraan. Ilang buwan pa ang lumipas at sa harap ng mga empleyado at pamilya, inanunsyo ni Cassandra ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi lamang negosyo ang ating ipinagdiriwang ngayon, kundi pati ang pag-ibig na nahanap ko sa isang taong hindi ko inasahan. Si Elias, ang taong minamaliit ko noon, ngayon ang pinakamahalagang bahagi ng aking buhay. Tumindig si Elias, pinilit maging kalmado sa harap ng lahat. At ako, isang simpleng tao lamang, ay nagpapasalamat dahil natutunan ko na hindi kailangan ng titulo para maging karapat-dapat mahalin. Nagpalakpakan ang lahat. At sa gabing iyon, tuluyan nang isinara ang lumang kabanata ng kanilang buhay. Mula sa isang janitor na minsang itinuring na walang halaga, naging simbolo si Elias ng malasakit at integridad. Mula sa isang CEO na puno ng yabang, naging inspirasyon si Cassandra ng tunay na pamumuno at pagmamahal. At sa huli, pinatunayan nila na kahit gaano kalaki ang pagitan ng dalawang mundo, kayang magtagpo ng dalawang puso kung tunay ang pag-ibig at paninindigan.